Humiram si Chon ng gabundok na pera mula sa mafia, bumili ng mga pinakamamahaling ice cream, at kumuha ng pinakamahal na kontratista para itayo ang kanyang safe house dahil siya lang ang nakakaalam na paparating na ang gunaw kaya hindi na kailangang magbayad sa kahit kanino. Lujing Pedestrian Street, 03 paghahati 02 paghahati 2030. Kakaiba ang katahimikan ng lugar, at sa loob ng isang madilim na maliit na kwarto sa gilid ng kalye, may boses na bumasag sa katahimikan. Tinatanong ang isang bata kung may ideya ba siya kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghiram ng 5 milyon sa kanya. Nang bumukas ang mga ilaw, nagpakita ang nagsasalita. Si Zhang Yang, ang boss ng grupong Dahay, at ang tao sa likod ng Luocheng Underground Bank. Halatang kinakabahan ang batang nakatayo sa harap niya. Pilit niyang sinasabi na naintindihan niya na basta handang magpahiram si Brother Zhang, ayos lang kahit mataas ang interes. Sa likod ni Zhang, nakatayo ang mga bodyguard na parang mga rebulto, ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Kalmadong sinabi ni Zhang Yang ang kanyang mga kondisyon. 4% na interes, 5 milyon ang hiniram, 7 milyon ang babayaran sa loob ng kalahating taon. Sinabihan niya ang bata na isulat ang EC para sa 7 milyon at ibigay ang kolateral na may katumbas na halaga. Nagmadaling inilabas ni Chen, ang bata, ang isang dokumento, ang titulo ng kanyang bahay. Sinulyapan ito ni Zhang at malakas na nagkomento na lumana ang lugar at nagkakahalaga lang ng mga 3 o 4 milyon. Pero sa isip niya, tumatawa na siya. Isang malaking flat na higit sa 100 at 40 square meters ang ginawang kolateral sa isang loan shark, parang kusang loob na lumapit ang isang matabang tupa sa mga kamay niya. Tapos kaswal niyang sinabi na hindi pwedeng ipahiram ang 5 milyon base lang sa bahay na yon. Nang marinig iyon ni Chon, nataranta siya, pinagsalikop ang mga kamay na parang nagdarasal. Nagmakaawa siya na huwag mawala ang deal, sinabing pwede na ang 4 milyon, na sinabi ng isang fortune-telling master na swerte siya ngayon, at siguradong kikitain niya ang ilang beses na halaga nito. Ibinaba ni Zhang ang alok sa 3.2 milyon, nagpapanggap na yon na ang pinakamataas na maibibigay niya. Sa loob-loob niya, nandidiri siya kung gaano kadaling mabudol ang isang batang sugarol. Gayunpaman, naging reaksyon ni Chen ay parang sinagip siya sa pagkalunod, nagpapasalamat kay Zhang nang may labis na sigla at nangakong magbabayad agad. Inayos ni Zhang ang huling mga kondisyon, bayaran ang 4,900,000 sa loob ng 3 buwan, kung hindi ay otomatikong mapupunta sa kanya ang bahay. Kung papayag si Chen, pwede na niyang isulat agad ang EE at matatanggap ang pondo sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Chen na walang problema, kaya lang may isa siyang kondisyon. Nang sabihin niya yon, nabuhay ang kuryosidad ni Zhang at lumapit siya para makinig. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Chen sa kwarto na may maaliwalas at kontentong ngiti sa mukha. Mula sa loob ng kwarto, may masayang boses na tumawag, nagpapasalamat kay Chen sa pagtangkilik at sinabihang mag-ingat siya. Sa screen ng kanyang phone, umilaw ang isang malaking deposito, ding. Nakatanggap ang mobile account ng 3,500,000 yuan. Hindi mapigilan ni Chen ang mahinang pagtawa sa isip niya. Para sa kanya, halos nakakatawa ang buong sitwasyon. Sa loob ng 1 buwan, babagsak na ang gunaw. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na mag-aabalang magbayad ng utang sa puntong iyon? Ngayong nasa mga kamay na niya ang pera, agad na lumipat ang isip niya sa paghahanda. Wala siyang balak na maranasan ulit ang bangungot ng nakaraan niyang buhay. Noon, tinamaan ng matinding natural na kalamidad ang Blue Star, na bumago sa ekosistem ng buong planeta. Itinulak ng matinding solar radiation ang temperatura ng mundo sa nakakatakot na average na 50 degrees Celsius, na naglugmok sa sangkatauhan sa isang high-temperature apokalipse na tumagal ng 30 araw. Tao, hayop, walang nakaligtas ng walang galos. Nahulog sa kaguluhan ang mundo. Samantala, doon sa underground bank, tumatawa sa sarili si Zhang Yang. Para makuha agad ang pera, naglakas loob pa siyang taasan ang interes, at wala siyang naramdamang hiya tungkol doon. Sa paningin niya, halos hindi karapat-dapat magkabahay ang mga sugarol. Maingat na ipinunto ng isa sa mga tauhan niya na mahigit 4 milyon ang halaga ng bahay ni Chen, pero binaba nila ito sa 3.5 at tinanggap ito agad ni Chen. Baka patibong iyon, pero winasiwas lang iyon ni Zhang. Sinabi niyang nakakita na siya ng napakaraming sugarol, mga taong ipagpapalit kahit pamilya nila para sa pera. Ano ba ang bahay sa mga taong ganoon? Nagbiro siya na puno ang mundo ng mababait na tao na nagbabayad ng sobrang interes ng walang reklamo. Si Chen naman may sariling iniisip. Tandang-tanda pa niya kung paano siya nagmayabang noon. Akala niyo ba may isahan niyo ako? Ako ang lalaking humiram sa bawat loan shark sa loyang sa loob ng 1 araw. Mga interest rate, tinatawanan ko lang yan. Kapag nasa kamay ko na ang pera, huwag niyo nang pangaraping mabawi pa ito. Alam na alam niya kung ano ang paparating. Pagkatapos ng gunaw, natuyo ang lupa, nalanta ang mga halaman, nagmutate ang mga nilalang, at gumuho ang lipunan. Naging sobrang dalang ng mga supply kaya itinapon ng mga tao kung anuman ang natitirang moralidad nila para lang makakuha ng kaunting pagkain o tubig. Ang mga may hawak ng yaman ay parang mga hari.
Kahit ang mga bilyonaryo at artista ay nauwing namamalimos para sa isang mainit na sausage o isang lagok ng malinis na tubig. Ang mga hindi naka-adjust ay naiwang pagalagala sa mga patay na kalye hanggang sa sapitin nila ang kanilang miserableng katapusan. Pero iba na ngayon, ipinanganak siyang muli. Alam na niya ang mangyayari. At bago dumating ang sakuna, may sapat pang oras para maghanda, oras para magtayo, at oras para siguraduhin hinding-hindi na siya magdurusa gaya noon. Kalaunan ay napadaan si Chan sa grupo ng mga babaeng nagtatawanan at nakuha ng tanawin ang atensyon niya. Nakilala niya ang mga kahon sa mga kamay nila at agad na naisip na siguro ito ang maalamat na ice cream assassin, ang klase ng marangyang pagkain na sinasabing mas mahal pa sa tinatawag na noble ng mga ice cream. Napatitig siya saglit, naaalala kung paano niya hindi magawang bumili ng isa para sa sarili sa nakaraang buhay niya. Sa halip, nagsayang siya ng pera sa paglilibre sa babaeng iyon na si Lu Wenqing ng paulit-ulit. Ang pagpapakain ng ganoong klaseng ice cream sa kanya ay parang masayang pa kaysa ipakain ito sa aso. Habang iniisip niya ito, lalong naninikip ang dibdib niya. Pwes, sa pagkakataong ito, siya naman ang mag-enjoy. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa loob at sumingit sa pila, na ikinagulat ng grupo ng mga babae sa likod niya. Tinaasan niya ang boses niya at tumawag, "Hello. Bigyan mo ako ng 1-0 sa bawat klase ng ice cream na meron kayo." "Salamat." Napakurap na lang ang mga babae sa gulat. Umugong ang mga bulungan sa kanila. Seryoso ba siya? Kaya ba niyang bayaran yun? At hindi ba't napakagwapo niya habang umorder? Agad na nagbago ang tingin nila at halos kumislap ang mga mata nila sa kanya pagkatapos ng ganoong katapang na pagpapakita. Gayunpaman, may sariling alalahanin ang receptionist. Naisip niya ang mismong bagay na pinagtatawanan nila kanina, hindi mura ang ice cream assassin na ito, at ang gwapong lalaking ito ay hindi mukhang galing sa mayamang pamilya. Nag-aalangan siyang nagtanong ulit kung seryoso ba ito, ipinaalala sa kanya na ang 1-0 ng bawat kategorya ay lalampas sa 20,000 yuan. Nanatiling seryoso lang ang mukha ni Chan. Dumila ang isa sa mga babae at lantarang ininsulto siya, sinabing sa mga lumanyang damit, kung kaya talaga niyang bayaran yon, luluhod siya sa harap nito mismo sa publiko. Kalmadong tumingin si Chen sa kanya at tinanong kung seryoso siya sa sinabi niya. Gumanti siya ng sagot, tinatanong kung seryoso ba siyang inaasahan niyang luluhod siya, at kung anong level ang tingin niya sa sarili para umastang mapagpanggap. Lalong lumapad ang ngisi ni Chen. Sinabi niya na sinubukan niyang bigyan siya ng lusot, pero nagpupumilit itong tumalon. Ngayon siguradong luluhod siya ngayong araw. Kahit si Jesus hindi ito mapipigilan. Iyon ang buong kumpiyansa niyang idineklara. Nabulol sa inis ang babae na tuluyang nawala ng balanse. Pagkatapos ay humarap ulit si Chan sa counter, nakasuot pa rin ng nakakaaliw na ngisi, at sinabihan ang staff na ibalot ang lahat ng ice cream kada porsyon. Kukunin niya ang lahat. Tinaas niya ang phone niya at ipinakita ang kumpirmadong transaksyon ng bayad. Halos manigas sa kinatatayuan ang receptionist. Matapos titigan ang screen, nauutal niyang sinabi na kailangan niyang tawagan ang manager at pinakiusapan siyang maghintay sandali. Nagmadaling lumabas ang manager nang marinig ang kaguluhan. Nagpakilala bilang si Fakey, magalang niyang tinanong kung ano ang kailangan ni Mr. Chen. Lumingon si Chan sa paligid ng tindahan at kaswal na inutos na kwentahin ang kabuang halaga ng lahat ng ice cream doon at sinabing hindi na nila kailangang magbukas ngayong araw. Natigilan saglit si Manager Fei bago mabilis na tiningnan ang kanyang tablet. Yumukod siya bilang paggalang at nakiusap kay Chan na maghintay sandali. Pero sa loob-loob niya, gulong-gulo ang isip niya. Sino ba talaga ang young master na ito? Sa isang pangungusap lang, parang binayaran na niya ang kita ng tindahan sa buong buwan. Sa kabila ng mahal na presyo, kakaunti lang talaga ang bumibili ng mga ice cream na ito. Karamihan sa mga customer ay tumitingin lang. Nang matapos ang kwentahan, iniulat ni Fakey na ang mga nakadisplay ay nagkakahalaga ng 70,000 yuan, at kung isasama ang inventaryo sa bodega, aabot sa 1,000,000 ang kabuuan. Ngumisi lang si Chan sa halaga. Para sa kanya, hindi yon mahal. Kung magugunaw din naman ang mundo, wala namang masama kung ubusin niya ang buong inventaryo nila. Kung sakali man, pwede lang siyang manatili sa bahay at kumain ng ice cream habang gunaw na ang mundo. Sinabihan niya si Manager Fee na magta-transfer muna siya ng 300,000 yuan na deposito, tapos inutusan itong i-deliver ang lahat ng ice cream sa bodega papunta sa address na ibinigay niya. Nangako si Manager Fee na siya mismo ang mag-aasikaso ng lahat. Lumingon si Chan sa grupo ng mga babaeng nakatulala at sinabihang pumili ng kahit anong ice cream na gusto nila. Sagot niya ang buong tindahan ngayong araw. Agad na nagkagulo sa tuwa. Tumili, kinilig at halos magningning sa excitement ang mga babae. May sumigaw na ang galing daw. Sabi naman ng isa, sobrang yaman daw niya. Bumuntong hininga ang isa at sinabing habang tinititigan niya ito, lalo itong gumugwapo. Pero may isa pang kailangang ayusin si Chan. Tiningnan niya ang babaeng nang okray sa kanya kanina at kalmadong ipinaalala na hindi kasali ito sa libre. Hinihintay pa rin niya ang pagluhod nito. Namutla ang mukha ng babae. Sa sobrang hiya at taranta, nautal siya bago tuluyang yumuko ng sagad at nagsisisi kung bakit pa siya nagsalita noong una.
Nang maayos na ang lahat, palubog na ang araw, tanda ng isang magandang araw para kay Chon. Umupo siya sa bench habang ninanamnam ang isa sa mga binili niyang ice cream. Gaya ng inaasahan sa isang mamahaling brand, napakasarap ng lasa at tekstura. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang bagay, isang gamit na nagpapanatiling sariwa magpakailanman sa anumang ilagay sa loob nito. Ibig sabihin, may fresh ice cream siya kahit kailan niya gusto. Sa ganitong kayamanan, naisip niyang kahit mga artista at modelo ay mapapalapit sa kanya sa isang pitik lang. Napangisi siya sa isiping iyon. Hindi niya inaasahan, pero pati ang abilidad niya ay sumama sa kanyang rebirth. Sa nakaraang buhay niya, nagsimula lang magising ang mga abilidad matapos tumama ang kalamidad. Hindi niya maipaliwanag kung bakit lumabas na ito agad ngayon, pero sigurado siya sa isang bagay. Ito ang magiging pinakamalakas na alas niya mula ngayon. Bumuntong hininga siya ng mahina habang iniisip ang dami ng kailangan pa niyang gawin. Habang nag-iisip siya, biglang tumunog ang phone niya. Umilaw ang screen kasabay ng ringtone na nagsasabing, ring-ring, tumatawag ang munting diwata. Pagkakita pa lang niya rito, bumaha ang mga hindi magagandang alaala. Wala nang mas irita pa sa caller E na yon, si Lu Wenqing. Napapitik siya ng dila at bumulong sa sarili na sa dinami-dami ng tao, siya pa talaga. Napakalaswa ng tiyempo. Ang ganda pa naman ng araw niya. Sinagot ni Chon ang tawag habang binubulong ang pangalan ni Lu Wenqing. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala kung paano ito dumating sa buhay niya parang tagapagligtas noong namatay ang mga magulang niya. Noon, naging tanga siya sa paniniwalang ito ang liwanag niya, hindi niya alam na ang habol lang pala nito ay ang kakarampot na mana mula sa mga magulang niya. Naalala niya kung paano ito lumalapit noon at sinasabi ang gusto ng nanay nito, na kung gusto niya itong pakasalan, dapat ilipat sa pangalan nito ang fully paid na apartment sa sentro at magbigay ng bride price na 880,000 yuan. Para sa kanya ngayon, malinaw na isa itong walang kabusugang balon na hingi ng hingi hanggang sa maubos ang ipon niya. Palagi nitong dinadahilan na para naman iyon sa pamilya nila at pinilit pa siyang ibenta ang lumang bahay ng pamilya niya dahil luma na raw. Sa huli, pinilit pa siya nitong ibenta ang ancestral home na ipinamana ng ilang henerasyon para lang makuha ang luxury apartment na gusto nito. Naalala niya ang sandali noong tinulak siya sa lupa habang ipinapakilala siya nito sa isang young master. At sinabing siya ang taong nabanggit nito na pasok daw sa requirement para sa special materials. Iyon ang sandaling naintindihan niya ang katotohanan. Noong panahon ng sakuna, ginawa niya ang lahat para protektahan ito, pero ibinenta siya nito sa mas malakas na backer nang walang pag-aalinlangan. Isang tingin lang ang ginawa ng backer, at nagkomentong wala namang espesyal sa kanya, at nagtaka kung kailangan pa nilang pag-aksayahan ng panahon na kainin ang tulad niya. Sa huli, hindi man lang buo ang bangkay na naiwan niya. Ngayong may pangalawang pagkakataon na siya, napangisi na lang si Chon. Tutal si Lu Wenqing na mismo ang lumapit, nararapat lang na singilin na niya ang lumang utang. Kalaunan, sa isang mamahaling hotel, sinagot niya ang tawag nito sa malambing na tono at nagtanong kung anong problema. Pinaliwanag nito na lumabas siya kasama ang mga kaibigan at aksidenteng naiwala ang paborito niyang gintong kwintas at sobrang sama raw ng loob niya. Agad na umakto si Chan na parang pagbili ng bago ang solusyon. Pero nagpumilit ang babae na hindi sapat ang isa at sinabing bumili siya ng 10 para may mapagpalit-palit siya. Sinakyan niya ito, inulit ang hiling nito at nagkunwaring madaling pumayag. Nagtanong ito kung kailan pa siya naging galante at sumagot siya na sinuswerte siya kamakailan. Sinabi niyang nag-invest siya sa virtual currency at kumita ng kaunti, kaya natural lang nagastusan siya. Pagkarinig noon, mukhang nag-alala ito at nagtanong kung na-scam ba siya dahil parang kahina-hinala raw ang virtual currency. Nagpaliwanag si Chon na hindi mahalaga kung scam ba ang investment o hindi. Basta panoorin na lang nito kung kikita pa siya sa susunod na round. Sabi niya, nakakasawa na ang maliliit na taya at balak niyang tumaya ng malaki ngayon sa pamamagitan ng pagloan ng malaking kapital para lalong lumaki ang kita. Dahil kailangan ng witness sa loan, nakiusap siya na tulungan siya nito at nangakong kapag na-approve, bibigyan niya ito ng 5% ng halaga ng loan bilang kabayaran sa abala. Habang nagsasalita siya, may narinig na boses ng iritableng lalaki sa background, nagtatanong kung bakit ang tagal niyang mag-ayos. Agad na nagmadali si Liu, tinawag itong Honey, at sinabing matatapos na siya. Pero sa isip-isip niya, kinukumpara niya ang kikitain. Ang isang gabi kasama ang matandang lalaki ay 5,000 yuan lang, samantalang ang simpleng pagpirma para kay Chen ay kikita ng 50,000. Para sa kanya, parang walang risk. Pirma lang naman, at tiwala siyang masyadong duwag si Chen Xiao para isahan siya. Nang matapos ang tawag, naisip ni Chen na hihintayin niya si Lu Wenqing. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon sa paghahanda, at nagpa siyang oras na para magtayo ng kuta. Plano niyang gawing bakal na kuta ang lugar sa loob ng isang buwan. Gusto niyang lagyan ng bulletproof composite glass ang lahat ng bintana kasama ang mga nakatagong rehas, patibayin ang pader na may 3 metrong kapal na bulletproof, at seismic fortification na kayang tumagal sa intensity level 8 na lindol.
Itinuloy niya ang mga kailangan, 3-meter security glass, solar panels sa buong bubong na may sariling energy system, air purification na kayang harangin ang mga lason sa labas, sariling ecosystem na may 72-hour oxygen supply at water cycling device, pintong hindi tinatabla ng pagsabog, at access control na may biometric at mechanical verification. Nagsimulang pagpawisan ng kontraktor na nakikinig, na overwhelmed sa tindi ng mga hinihingi. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung isa bang doomsday prepper si Chan na nahihibang sa delusyon ng gunaw o baka sadyang nakanood lang ng maraming sci-fi movies. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Chan ng seryoso at nagtanong kung kaya ba ito, sabay paalala na nakalagay sa resume nito na isa siyang defense specialist na gumagawa ng safe room para sa mga bilyonaryo. Alanganing sinabi ng kontraktor na talagang kakaiba at high-end ang mga hinihingi ni Mr. Chen, pero baka magkaproblema sa budget. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa siya, dahil iniisip niyang isa na namang mayaman si Chen na na-brainwash ng mga doomsday theory at nagtatapon lang ng pera. Bago pa siya makadagdag, nagpakita si Chen ng malaking halaga at sinabing maglalagay siya ng 1,000,000 yuan na deposito at bahala na ang kontraktor na magpresyo sa balance. Natulala ang kontraktor. Parang panaginip lang na siya ang pagpresyuhin, at sa isip niya, nagdiriwang na siya sa swerte, kumbinsidong nakatagpo siya ng mayamang uto-uto na magbibigay sa kanya ng financial freedom. Masiglang kinamayan siya ni Chan, at idinagdag na pinahahalagahan niya ang materyales at kalidad higit sa lahat, at kailangang pumasa ang lahat sa inspeksyon. Buong kumpiyansang nangako ang kontraktor na walang problema, at siniguro kay Chan na magiging matibay pa sa bato ang itatayo. Habang nangyayari ito, parehong kabaligtaran ang iniisip ng dalawang lalaki sa mga sinasabi nila. Tahimik na sinasabi ni Chan sa sarili na kapag dumating na ang sakuna, hindi na siya mahahanap ng kontraktor, lalo na ang paniningil ng balance. Ang kontraktor naman ay nagpaplano na kung paano siya tatagain ng husto sa presyo. Parehong naghahandang gulangan ang isa't isa ng walang halong konsensya. Kalaunan, naisip ni Chan na ayos na ang pagpapatayo ng kuta. Ang susunod na hakbang ay ang pag-ipon ng supplies. Madali lang makakuha ng gamot, pagkain, at mga pang-araw-araw na gamit. Ang tunay na banta sa apokalipse ay hindi ang kalikasan, kundi ang puso ng tao kapag bumagsak na ang lipunan. Madaling makabili ng mga patalim sa kahit saang hardware store, pero ang mga baril, yung talagang nakakamatay, ay mas mahirap hanapin. Nilabas niya ang kanyang phone at nagsimulang maghanap ng mga underground channel na nagbebenta ng mga ganitong gamit. Matapos mag-scroll ng ilang sandali, isang partikular na mensahe ang umagaw sa kanyang atensyon. Sabi ng seller, may direkta siyang mapagkukunan at access sa mga sikretong channel, at ipinagmalaking kaya niyang kunin ang kahit anong maisip ng buyer. Diniin din niya na tapat siya kausap at kaligtasan ang una sa lahat. Agad na nag-reply si Chan at nagtanong kung paano bumili. Sumagot ang seller na isesend niya ang address ng pribado at sinabihan si Chan na pumunta mamayang gabi, 8:00 PM. Kinagabihan, pumunta si Chan sa napag-usapang lugar, at napansin niyang pumili ang seller ng lugar na siksikan sa tao. Iniisip pa niya ang ibig sabihin nito nang biglang may kaguluhang umagaw sa atensyon niya. Isang babae ang mabilis na tumatakbo sa gitna ng mga tao, habang hinahabol at sinisigawan siya ng ilang lalaki. Sinigawan siya ng isa na huminto, habang ang isa naman ay galit na nagmumura at pilit siyang pinapatigil. Takot na takot ang babae at patuloy lang sa pagtakbo. Ilang sandali pa, nagtago siya sa likod ni Chan na parang naghahanap ng mapagtataguan. Lalong nanggigil ang mga humahabol, sigaw ng isa na sige lang tumakbo pa siya kung matapang siya, at ang isa naman ay nagsabing pagod na yata siyang mabuhay para manloko sa teritoryo niya. Nagmakaawa ang babae na tulungan siya, nanginginig ang boses. Balak sana ni Chan na asikasuhin lang ang sarili niyang lakad ngayong gabi, pero nang marinig niya ang boses at makita ng malinaw ang mukha ng babae, natigilan siya. Si Liu Wenqing ito. Hindi niya maintindihan kung paano napunta ang babaeng ito sa ganitong lugar. Saglit siyang natulala, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nahablot ng isa sa mga lalaki ang babae at binalaan si Chen na huwag lumapit. Umiiyak ng sobra ang babae, at nagulat si Chen nang ma-realize niyang kilala niya ito. Si Liu Yu ito, ang top student at diyosa noong middle school nila, ang babaeng hinahangaan ng napakaraming lalaki. Hindi niya maunawaan kung paano napunta ang tulad nito sa ganitong, habang pinoproseso niya ito, hiningi ng isang siga ang pera at sinabing huwag na siyang magbalak umalis hanggat wala yun. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang nagtipon ang iba pang lalaki sa likod ng leader nila, halatang naghihintay ng pagkakataon. Nagmungkahi ang isa na huwag na silang magsayang ng oras. Kung hindi niya kayang bayaran ang pera, pwede naman daw siyang magbayad sa ibang paraan, sabay tawa ng bastos. Nagdilim ang mukha ni Chen, at inutusan silang pakawalan ang babae. Sa wakas ay napalingon sa kanya ang mga siga. Hindi nila binitawan ang babae, at isa sa kanila, na mas galit kaysa sa iba, ang humakbang palapit na nakakuyom ang kamao at nagtanong kung saan galing ang pasaway na batang ito. Inasar niya si Chan sa pagbibidang hero at nagbantang lumpuhin muna siya. Pagkasuntok niya, madaling naiwasan ni Chan ang kamao, hinawakan ang braso ng lalaki,
at pinilipit ito hanggang sa sumigaw ang siga sa sakit. Tapos, sa isang suntok lang sa mukha, tumalsik ang lalaki. Umangat ang alikabok sa paligid habang nakatayo lang dun si Chon, walang takot. Sa isip niya, nagulat siya na ang kakaibang sistemang tumutulong sa kanya ay bagay na wala naman siya noong nakaraang buhay niya. Nakilala rin siya ni Liuyu at tinawag ang pangalan niya nang hindi makapaniwala. Pero hinigpitan ng lalaking may hawak sa kanya ang pagkapit at binalaan si Chon na huwag gumalaw kundi papatayin niya ang babae. Bago pa man matapos ang banta sa bibig niya, binato ni Chon ng bato ang noo ng lalaki, dahilan para mapaatras ito. Nag-alinlangan ang mga natitirang siga, biglang natakot. Ilang saglit pa, may isa pang binata na sumugod sa eksena, malakas silang sinita sa pagtutulungan sa isang babae at tinanong kung nasaan ang hiya nila. Agad siyang minura ng mga siga dahil sa pakikialam at sinugod siya. Magkatabing lumaban si Chon at ang bagong dating nang hindi na kailangang mag-usap. Kapag may sumusugod sa harap, pinapabagsak ito ni Chon gamit ang suntok. Kapag may sumusubok tumira patalikod, sinasangga at ginagantihan ito nung isang lalaki. Isa-isang bumagsak ang mga loko, at kahit nakahiga na, sinisipa pa sila ni Chon palayo para hindi na makabangon. Nung bumagsak ang huli sa kanila, malamig na nag-utos si Chon na lumayas na sila. Sa sandaling iyon, isang notification ang umalinggaw sa isip niya. Takot +1, panic +1, matinding sakit +1, kawalan ng pag-asa +1, kahihiyan +1, lumampas na sa 1-0 ang negative emotion value sa unang pagkakataon. Spatial Expansion Authority, unlock na. Habang natataranta sa pagtakas ang mga siga, isa pang mensahe ang narinig ni Chen sa isip niya, nagpapaalalang mag-ipon ng mabuti para lumakas ang abilidad. Natuwa si Chen sa konsepto ng pangongolekta ng negatibong emosyon at naisip niyang napaka-interesante ng bagong kapangyarihang ito. Nakaupo pa rin sa lupa si Liuyu, nanginginig pa, at nagpasalamat sa kanya, sinabing hindi niya inaasahang makikita siya doon. Dahan-dahang tinulungan siya ni Chon na tumayo, tinanong kung nasaktan ba siya, at inabutan ng pantakip sa katawan. Muli siyang nagpasalamat, pero sinabing may emergency siyang kailangang asikasuhin at kailangan na niyang umalis agad. Pinaalalahanan lang siya ni Chen na mag-ingat. Ang binata na sumugod kanina ay masiglang lumapit sa kanya, pinuri ang kanyang pagiging hero sa dilag at nagpakilala bilang si Mukang. Nang marinig ni Chen ang pangalan, na-realize niyang iniligtas siya ng tadhana sa abala. Si Mukang mismo ang taong kikitain dapat niya. Nagulat si Mukang at sinabing tadhana nga ito, tapos ay excited na pumustura at sinabing, ang haring langit, sakop ang tigreng lupa. Sinagot siya ni Chen na isa siyang hangal. Natigilan si Mukang, nawala sa mood. Sunod-sunod na notification ang lumabas sa isip ni Chen, natulala +1, hilo +1, awkwardness +1. Tumikhim si Chen at sinubukang pagaanin ang sitwasyon sa pagsagot ng isa pang walang kwentang phrase, sinabing joke lang yon para gumaan ang mood. Ginaya pa niya ang nakakatawang pose para mabawasan ang hiya ni Mukang. Humagalpak ng tawa si Mukang, sinabing kakaiba talaga si Chen, at sumenyas na sumunod sa kanya. Pumunta sila sa isang tagong lugar kung saan binuksan ni Mukang ang isang kahong puno ng baril. Pinaliwanag niyang gawang Russia ang mga ito, matibay, at maaasahan, pero nagbabala na hindi marami ang kasamang bala, kaya kailangang tipirin ni Chon ang paggamit. Dahil mukhang magaling at interesante si Chon, inalok siya ni Mukang ng presyong kaibigan, paraan daw niya para makabuo ng koneksyon. Tinanggap ito ni Chen at nagpasalamat. Dagdag pa ni Mukang na mukhang eksperto si Chen base sa galaw nito, at kung wala ng tanong, pwede na nilang isara ang deal. Pero bago pa siya makatapos, kaswal na nagtanong si Chen kung may kasamang silencer ang baril, kung may warranty card, at kung pwedeng dagdagan ni Mukang ng libreng isang kahon ng bala. Hindi nakaimik si Mukang. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung naintindihan ba ni Chon ang ibig sabihin ng presyong kaibigan. Ang mga ganitong gamit ay karaniwang pinag-aagawan sa black market, at madalas nabebenta sa dobleng halaga. At ang lalaking ito, naghahanap ng warranty at libreng items na parang bumibili lang ng appliances sa bahay. Pakiramdam ni Mukang ay lalo siyang naiinis, naisip niyang sana hinold up na lang siya ni Chon. Isang bagong notification ang dumaan sa isip ni Chen, napansin ang pagtaas ng negatibong emosyon, gulat +1, sakit sa puso +1, speechless +1. Nang makita ang mukha ni Mukang na namimilipit, mabilis na sinabi ni Chen na huwag nang intindihin yon. Kung hindi pwede ang mga extra, kalimutan na lang daw. Sinabi niyang sundin na lang nila ang napag-usapang presyo, at ita-transfer na niya agad ang pera. Sa isip ni Chon, plansado na ang deal. May mga supply na siya, sandata, at sisimulan na ang kanyang kuta. Isang huling piraso na lang ang kulang. Kinagabihan, sa loob ng isang marangyang hotel suite, isang babaeng nakasuot ng pulang dress ang nakatayo sa bintana, naliliguan ng liwanag ng buwan. Nang humarap siya, inakbayan siya ni Chen at nagreklamong ang tagal niya, kanina pa raw nangangawit ang paa niya sa kahihintay. Tinanong ni Liu Wenqing kung talagang walang risk yung sinabi niya. Malambing siyang siniguro ni Chen, sinabing formality lang yon at mahal na mahal niya ito para lokohin. Pero sa isip ni Liu, binaliwala niya ang anumang panganib. Sinabi niya sa sarili na ang kaawa-awang uto-uto na ito ay muntik nang magbenta ng sariling dugo noon para lang maibili siya ng bag.
Masyado itong patay na patay sa kanya para maglakas loob na dayain siya. Kalaunan, sa opisina ni Boss Zhang, pinuri siya ni Zhang Yang sa pagiging desidido at pinuri pa ang sulat kamay niya habang pinipirmahan ang kontrata. Binalik niya ang mga dokumento ng walang pag-aalinlangan. Si Zhang naman ay lihim na napapangisi. Akala niya siguro ay guarantor lang talaga siya, pero sa totoo lang, sa oras na pumirma siya, legal nang naging kanya ang utang. At kapag hindi niya ito nabayaran, may iba siyang paraan ng paniningil, mga paraang ini-imagine na niya ng may kasiyahan. Mayabang na pinanood lang siya ni Liu Wenqing, walang kamalay-malay sa bitag na pinasok niya. Samantala, tahimik na nagmamasid si Chon, iniisip na pinipirmahan ng babae ang sarili niyang hatol. Ang kasakiman, katangahan, at sobrang bilib niya sa sarili ang magbabayad ng natitirang gastos sa pagpapagawa ng safe house niya. Naging mas maayos ang lahat kaysa sa inaasahan niya, at lihim siyang nagpasalamat sa kanya. Ilang sandali pa, ipinagmalaki ng kontraktor kay Chen ang tapos na safe house. Siniguro niya kay Chen na lahat ng materyales ay pasok sa highest military standards, heat insulation, soundproofing, explosion-proofing, drill-proofing, at kahit ang tibay na kayang sumalag ng ilang small-scale nuclear shockwaves. Kinilala ni Chen ang kalidad at nagpasalamat sa kanya. Tumawa ng malakas ang kontratista at sinabihan si Chen na tawagan siya kapag may kailangan pa siyang ipagawa. Sa wakas, sa loob ng finished safe house, kumuha ng sandali si Chen para umupo at mag-relax. Noon mismo, umalinggaw ang isang broadcast mula sa kanyang screen. Dahil sa hindi pa nararanasang napakalakas na solar flare activity, makakaranas ang buong mundo ng tuloy-tuloy na matinding init ng panahon. Nagpatuloy ang ulat ng balita, nagbababala na ang temperatura sa maraming rehiyon ay inaasahang hihigit sa historical records at hinihimok ang lahat na gumawa ng agarang proteksyon. Tahimik na nakinig si Chen sabay dampot sa baril na nasa tabi niya. Nasabi niya sa sarili na sa wakas ay dumating na ang sandali. Sa labas ng kanyang pinatibay na mga pader, nagsisimula ng magliyab ang mundo, rumaragasa ang heat waves, namumukadkad ang apoy sa mga lungsod, at kumakalat ang takot sa lahat ng dako. Lumakad siya sa bintana at pinanood ang mundo sa labas habang nahuhulog ito sa nagliliyab na kaguluhan. Nakatayo siya habang pinapanood ang mundong nasusunog, ligtas at handa para sa anumang susunod na mangyayari. Nagpatuloy ang news anchor sa pag-uulat na isang napakalakas na solar flare ang sumabog na nagdulot ng marahas na aberya sa ionosphere ng Earth. Lumalabas na ang mga fenomeno ng matinding init sa buong mundo kung saan ang taas ng temperatura sa araw ay inaasahang aabot ng hanggang 45 degrees Celsius. Pinapayuhan ang mga mamamayan na mag-ingat sa heat stroke at iwasang lumabas ng tanghali maliban na lang kung talagang kinakailangan. Nakinig si Chen ng walang gulat. Alam na niyang darating ito. Sa isip niya, napansin niyang nagsimula ng tumaas ang temperatura, pero simula pa lang ito. Kumpara sa nakaraan niyang buhay, parang mas mabilis at mas brutal pa ang paglala ng mga bagay ngayon. Sa labas, kumalat ang panik sa mga ordinaryong tao. Gusto ng lahat na magtago sa loob ng bahay, pero kahit sa loob ng mga tahanan nila, nakakasakal at hindi makayanan ng init. May nagreklamo na sobrang init na agad kahit maaga pa lang at nagtaka kung gaano katagal ang ganitong katinding temperatura. Maya-maya, tumunog ang loudspeaker sa kalye. Isang tindero ang malakas na nagbabala sa kanyang mga kapitbahay na nakamamatay ang panahon at sinabing narinig niyang patuloy na tataas ang temperatura sa susunod na linggo. Sumigaw siya tungkol sa kakulangan ng supply, sinabing malapit nang maging kapos ang tubig at kuryente, at hinimok ang lahat na mag-imbak agad kundi ay wala silang maiinom mamaya. Sinabi pa niyang ito na ang huling batch ng mga paninda niya. Pero sa loob-loob niya, tuwang-tuwa ang lalaki. Para sa kanya, ang heat wave ay parang perang kumakatok sa pinto niya, at magiging tanga siya kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong yumaman. Sa malapit, may babaeng nagreklamo na sobrang mahal ang presyo ng mga milon niya at nagtanong kung pwede bang ibenta ng mas mura. Sinuri ng isa pang babae ang mga milon na mukhang matambok at makatas. Nang makita sila, biglang naging sobrang masigasig ang tindero, pinupuri ang ganda ng mga ito at sabik na lumapit sa kanila. Ipinagmayabang niya kung gaano katamis ang mga milon at nag-alok na hiwain ang isa para matikman. Kung bibili sila ng dalawa, nangako siya ng discount at nagdagdag pa ng libreng pakete ng tissue. Maingat na nakinig ang mga babae, na lalong naging hindi komportable habang lumalapit at nagiging sobrang pamilyar ang lalaki. Itinulak niya ang mga milon papunta sa kanila, nagpapahiwatig pa na kung mainit pa rin sa gabi, pwede silang dumaan sa lugar niya para magpalamig. Kinabahan, umatras ang isa sa mga babae at mabilis na sinabing isa lang ang bibilhin nila. Pero ayaw tumigil ng tindero, lumapit ulit at hinihimok silang bumili pa at mag-imbak. Iginigiit na sa ganitong panahon, walang makakagarantiya na may matitira pang paninda bukas. Ilang tao pa ang nagtipon sa paligid ng pwesto. Kabilang sa kanila ang isang matandang lalaki na magalang na nagtanong kung pwedeng ibenta ng boss ang tubig ng medyo mas mura. Sa sandaling makita siya ng tindero, pumangit ang ekspresyon nito. Singhal niya na maliit na negosyo lang ang sa kanya at talagang bawal tumawad, halatang gustong paalisin ang matanda.
Nakatayo si Chen sa malapit habang pinapanood ang eksena at agad na nakilala ang lalaki. Napapitik siya ng dila sa isip niya nang ma-realize na si Lee Dafu iyon. Agad na lumabas ang mga alaala mula sa nakaraan niyang buhay. Ang lalaking ito ang dating nagpahirap sa buhay niya. Noon, gustong-gusto ni Lee Dafu ang sumigaw sa publiko, pinararatangan siyang nagnanakaw at tinatawag ang mga tao para manood kahit na sinubukan lang ni Chen na pulutin ang isang bagay na nahulog para ibalik ito. Naalala ni Chen ang desperadong pagpapaliwanag na wala siyang ninakaw, na nakita lang niya ang gamit sa sahig at gusto itong ibalik. Pero tumangging makinig si Lee Dafu, nangungutya na walang sinuman ang magiging ganoon kabait. Tinuro niya ang gula-gulanit na damit ni Chen, at iginiit na ang katulad niya ay hindi pwedeng may malinis na kamay, nagbabantang tatawag ng pulis kung hindi siya magbabayad. Nakisali ang mga tao sa paligid, nakatingin kay Chen nang may panghahama. May mga bumulong na ang bata pa niya para magnakaw, habang ang iba naman ay nagsabing ang pananahimik niya ay patunay ng kanyang kasalanan. Kahit na iginiit ni Chen na wala siyang kinuha, walang naniwala sa kanya. Lahat ng kahihiyan mula sa araw na yon ay bumuhos pabalik. Ngayong nakatayo rito muli, dumapo ang tingin ni Chen sa isang bag ng potato chips na may tag na manager's recommendation. Dinampot niya ito, iniisip na pwede na rin siyang kumain. Pagkatapos ay may sadyang kalmado, tinanong niya si Lee Dafu kung gawa ba sa ginto ang chips o nakakapigil ng heat stroke. Tinatanong kung bakit ibinebenta ang mga ito sa ganoong kataas na presyo. Biglang lumingon si Lee Dafu para tignan siya ng masama. Kasabay nito, lumabas ang isang notification sa isip ni Chen, nagsasaad ng pagtaas ng negative emotion, disdain +3. Agad na inagaw ng tindero ang chips at sinigawan si Chen na lumayas kung hindi niya kayang bilhin, nagtatanong kung mababayaran ba niya kung masira niya ang paninda. Sumunod ang isa pang notification, irritation +6. Bahagyang umiti lang si Chen at sinabing napakaraming hawak na kayamanan ni Lee Dafu kaya napapaisip siya kung nakakatulog pa ba ang mama sa gabi, nagmumungkahing dapat siyang mag-ingat. Tutal, may ugaling nananakaw ang mga bagay-bagay. Biglang naramdaman ni Boss Lee na parang isinumpa siya at nagwala sa galit, nagtatanong kung sino ang sinusubukang kulamin ni Chen. Nagbanta siyang bubugbugin ito, nangungutya na baka prinito na ng init ang utak nito. Gayunpaman, kalmadong sinabi ni Chen na kumalma siya, at kaswal na tinanong kung dumaranas ba siya nitong huli ng insomnia, matingkad na panaginip, panghihina, at pagpapawis sa gabi. Nabigla si Boss Lee sa tanong na yon. Ibinulong niya na mayroon na siya ng ilan sa mga sintomas na yon at nagtaka pa kung may issue ba sa feng shui ang bodega niya. Pinatahimik siya ni Chen nang may kumpiyansa, sinabing alam na niya ito noon pa at itinurong nangingitim ang yintang ni Boss Lee. Ipinaliwanag niya na tipikal na kaso ito ng kakulangan o deficiency. Sapat na yon para tuluyang magalit si Boss Lee. Minura niya pabalik si Chen, sumisigaw na si Chen at ang buong pamilya niya ang may mga kakulangan at sinuntok siya. Madaling nailagan ni Chen ang suntok. Kaswal siyang dumampot ng lollipop, isinubo ito, at pinayuhan ang boss na alagaan ng mabuti ang kalusugan. Nagbabala siya na ang sobrang galit ay nakakasira sa katawan, lalo na sa isang taong nasa kondisyon ni Boss Lee. Habang nagsasalita, naghagis siya ng ilang barya sa lupa at malamig na sinabing kung hindi mag-ingat si Boss Lee, baka mamatay siya ng maaga. Pagkatapos ay tumalikod siya, ninanamnam ang tamis ng lollipop, iniwan si Boss Lee na nakatitig sa pera sa lupa. Agad na tumunog ang isang notification sa isip ni Chen, detected strong negative emotion, anger +20. Nang sumapit ang gabi, isang ligaw na pusa ang dumaan sa mga kalye na may kagat-kagat sa bibig. Sa loob ng kanyang safe house, tumitig si Chen sa langit at nagnilay sa nakaraan niyang buhay, inaalala kung paano niya nilunok ang galit at hinayaan ang iba na yurakan siya. Sa pagkakataong ito, balak niyang bawiin ang lahat ng may interes. Pagkatapos ay naalala niya na na-unlock niya ang special expansion kanina, at ang emosyong ibinigay ni Lee Dafu ay saktong-sakto para gamitin ito. Sumunod ang isang notification, consumed negative emotion. 20. Storage space expanded to 200 cubic meters. Binalot si Chen ng hindi nakikitang aura, at sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y dumampi ang kamay niya sa pintuan patungo sa ibang dimensyon. Nang dumating ang madaling araw, napakatindi na ng init. Kahit ang mga maya ay nahihirapan sa tumataas na temperatura. Sa kalyeng nasa ibaba, bumalik si Boss Lee sa pwesto niya at natigilan. Saan man siya tumingin, iisang bagay lang ang naghihintay sa kanya, wala. Tulala, sumigaw siya ng hindi makapaniwala, nagdedemandang malaman kung saan napunta ang lahat ng paninda niya at kung sino ang may gawa nito. Mula sa kaligtasan ng kanyang pinatibay na tahanan, kalmadong ininom ni Chen ang kanyang soda, habang lumabas ang isa pang notification, negative emotion +66. Masarap ang inumin pero alam niyang simula pa lang ito. Marami pang darating. Tuluyang nawala sa sarili si Boss Lee. Tumakbo siya paikot sa tindahan niya nang nagpapanik, sumisigaw at nagmumura, nagdedemandang malaman kung sino ang nagnakaw ng paninda niya. Bumagsak siya sa lupa, halos umiiyak, hindi matanggap ang nangyari. Para sa kanya, mas malala pa ito kaysa sa apocalypse mismo. Ang katapusan ng mundo ay hindi siya natakot ng kasing tindi ng pagkawala ng lahat ng stock niya sa isang gabi.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. May isang nag-isip ng malakas kung si Boss Lee ba mismo ang nagplano ng lahat para lang magtaas ng presyo. Ang isa naman ay nag-alala kung paano sila mabubuhay kung pati ang supermarket ay walang laman. May matandang babaeng nagsabing nakakita siya ng maitim na aninong gumagala sa lugar kagabi, at agad siyang kinuwestiyon ng iba kung sigurado ba siya. Pero ayaw maniwala ni Boss Lee sa kahit ano doon. Sumigaw siya na imposible yon na walang multo. Pero habang sumisigaw siya, tahimik na nagpatong-patong ang mga abiso sa isip ni Chen. May nasagap na matinding negatibong emosyon. Galit plus 12, takot plus 3, hinala plus 4. Nakatayo lang si Chen sa malapit, pinapanood ang lahat na parang nanonood ng palabas. Kaswal siyang kumakain ng chichirya, at napagtanto niyang mas masarap pala ito kapag may kasamang pagdurusa ng ibang tao. Nang may tipid na ngiti, nasabi niya sa sarili na talagang matatag ang emosyonal na output ni Lee Da-Fu. Nang dumukot siya ulit sa supot, sinadya niyang ipakita ang balot nito. Nang makita yon ni Boss Lee, halos lumuwa ang mga mata niya. Sumigaw siya na paninda niya yon at sumugod na parang baliw. Kalmadong itinaas ni Chen ang supot at nagtanong kung gawa ba sa ginto ang chips o nakakapigil ng heat stroke, kaya ibinibenta sa napakamahal na presyo. Agad siyang nakilala ni Boss Lee at umungal sa galit. Patuloy lang si Chen, nagtatanong kung nakakatulog ba ng mahimbing si Boss Lee habang nagtatago ng maraming yaman, at nagbabalang mag-ingat dahil baka targetin siya ng mga magnanakaw. Bumigay na si Boss Lee, hinablot si Chen at tinanong kung saan nakuha ang chips, inaakusahan siya ng pagnanakaw habang nanginginig sa galit. Umatras si Chen, kunwari nagulat, at kalmadong ipinaalala na kailangan ng ebidensya bago mang-akusa. Pinunto pa niya kung gaano kakatwa na walang laman ang buong supermarket ngayon, ni isang chichirya walang naiwan. Tapos sa inosenteng tono, inalok niya ang bawas na supot na hawak niya, tinatanong kung gusto ba ito ni Boss Lee. Nakatayo lang doon si Boss Lee na nanginginig, namumutla sa galit at gulat, at hindi makapagsalita. Sumabog sa galit si Boss Lee, isinigaw na minalas siya dahil kay Chen at ubos na ang paninda niya. Inakusahan niya si Chen na magnanakaw at humingi ng paliwanag. Sa isip niya, kahit hindi talaga nagnakaw si Chen, mapipigaan pa rin niya ito para mabawi ang lugi. Kahit paano, magagamit niya itong scapegoat. Tahimik na lumabas ang isa pang notification sa paningin ni Chen. May nasagap na matinding negatibong emosyon. Galit plus 18. Pero kalmado pa rin si Chen. Kaswal niyang sinabi na may benta ring ganoong chips sa ibang tindahan at tinanong kung bakit sigurado si Boss Lee na siya yon. Ipinaalala niya sa lahat na wala ng laman ang mga estante pagdating niya. Kung gusto nila ng ebidensya, pwede nilang tignan ang surveillance o halughugin ang bahay niya. Sinabi pa niya na kung may makita silang paninda ni Boss Lee doon, babayaran niya ito ng 10 beses ang halaga. Agad na nagbulungan ang mga usisero sa sinabing yon. May mga nagsabing nagbebenta rin ng parehong brand ang ibang tindahan. Naalala ng iba na nagrereklamo si Boss Lee tungkol sa presyo noong nakaraan. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Nakaramdam ng kilabot si Boss Lee. Mayroong mali. Paano biglang nabaliktad ng batang ito ang sitwasyon ng ganoon kalinis? Bago pa siya makapag-isip, kalmadong idinagdag ni Chen na kung walang makita, mapupunta sa kanya ang generator sa likod ng tindahan bilang kabayaran. Sa galit at kawalan ng lusot, pumayag agad si Boss Lee, kumbinsidong nagbabluff lang si Chen. Hinablot niya si Chen at kinaladkad, sinasabing makikita nila kung gaano pa kayabang si Chen kapag lumabas na ang totoo. Nang makarating sila sa tinitirhan ni Chen, napasinghap ang mga tao. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang eksenang hindi nila inaasahan. Hindi mukhang normal na bahay ang loob. Maayos ang lahat, pinatibay at puno ng supply. Nakahilera sa pader ang mamahaling kagamitan, nakasalansan ng maayos ang mga selyadong supply, at may malalaking energy unit pa. Agad na nagkaroon ng bulungan. Ganoon karami ang tinatago niyang yaman. Kailan pa siya naging ganito kayaman? Mukha itong kuta. Kahit si Boss Lee natigilan. Nanlaki ang mata niya habang nakatitig sa loob, hindi makapaniwala. Hindi ito bahay. Bunker ito. Kalmadong lumingon si Chen sa kanya at nagtanong kung tapos na ba siyang maghanap, inalok pang bakbakin ang sahig kung gusto niya. Gumuho ang kumpiyansa ni Boss Lee. Namutla siya at mabilis na kumaway, sinabing hindi na kailangan. May ibinulong siya tungkol sa pagtingin sa ibang lugar at sinubukang umalis. Pero bago siya makatakas, inabot ni Chen ang braso niya at pinigil siya. Nang may tipid na ngiti, ipinaalala ni Chen ang kasunduan nila na kung walang makita, sa kanya na ang generator. Naniga si Boss Lee. Namimilipit ang mukha niya habang sinusubukang bawiin ang sinabi, sinasabing misunderstanding lang ang lahat at tinatanong kung kailangan ba talagang umabot sa ganito. Pero nakatingin na ang mga tao at malinaw ang kalmadong tingin ni Chen. Sa pagkakataong ito, walang atrasan. Kalmadong tinanong siya ni Chen kung bakit hindi niya naisipang umatras noong nambibintang siya kanina. Sa sandaling yon, isa pang notification ang lumabas sa isip ni Chen, may nasagap na matinding negatibong emosyon. Inip plus 8. Nagsimulang magbulungan ang mga usisero. May bumulong na buti nga sa kanya dahil hindi marunong tumupad sa usapan. Ang iba naman ay nagsabing deserve niya yon. Nang marinig ang mga boses na yon, namilipit sa galit ang mukha ni Lee Da-Fu.
Sumagot siya pabalik, inaakusahan si Chen na sumusobra na at sinigaw na pinagbibigyan na nga niya ito. Tapos, bigla niyang sinuntok si Chen. Madaling nasangga ni Chen ang atake at binali ang braso ng lalaki sa isang malinis na galaw. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw habang bumagsak si Li Dafu sa sahig, hawak ang kamay sa sobrang sakit. Lumabas ang bagong notification, may nasagap na matinding negatibong emosyon, sakit plus 73. Habang nagngangalit ang ngipin, sumuko na rin si Li Dafu, sumisigaw na ililipat na niya ang generator, at nagmamakaawang tumigil na si Chen. Kalmadong ipinaalala ni Chen na bilisan, dahil kapag tumaas pa ang temperatura, imposible nang lumabas. Idinagdag niya na mahirap mabuhay sa mga susunod na araw kung walang generator. Dumagsa ang isa pang alon ng emosyonal na datos, kahihiyan plus 30, sakit plus 86, takot plus 101. Walang ekspresyong nanood si Chen, alam niyang nangyayari ang lahat ayon sa plano. Nang humupa ang lahat, tumunog ulit ang telepono niya. Si Liu Wenjing yon. Balisa ang boses niya nang sabihing may mga di kilalang lalaking sumusunod sa kanya nitong mga nakaraang araw. Mukha silang mga maniningil ng utang, at hindi niya alam kung bakit. Di ba pumirma lang naman siya noon? Alam na ni Chen ang sagot. Tipid lang siyang napangiti sa sarili, habang tahimik na nakikinig. Kasama rin ito sa plano, at nagsisimula pa lang ang lahat. Marami pang darating. Nagtanong ang masamang babae kung bakit siya hinahanap ng mga taga-Dahay Gang at kung nagsinungaling ba si Chen sa kanya. Tila galit siya at naghihinala. Kalmadong sumagot si Chen, sinabihan siyang huwag masyadong mag-isip. Sinabi niyang marami siyang ginawa para sa kanya at ibinigay ang lahat. Kaya paano siya makakapagsinungaling? Ang marinig na pinagdududahan siya nito ay nagpatunog sa kanyang nasasaktan, kahit sa panlabas lang. Pero sa loob-loob niya, iniisip niyang mas mainipin pala ang mga tanga sa Dahay Gang kaysa sa inaasahan niya. Tinanong niya kung alam ba ng mga sumusunod kung saan siya nakatira at ano mismo ang sinabi nila. Sinabi ng masamang babae na hindi pa alam ng mga ito ang address niya at dumaan siya sa mga eskinita para iligaw sila. Binalaan siya nito na huwag siyang paglaruan at nagpumilit na malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tiniyak sa kanya ni Chon na masyado lang siyang nag-iisip at baka napagkamalan lang niya silang iba. Habang nagsasalita siya, sinadya niyang ipakita sa kanya ang pagkain at mga supply sa paligid niya. Sa sandaling napansin niya ang mga yon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya napigilang magtanong kung paano siya nagkaroon ng ganoon karami. Hindi nagpaliwanag si Chen. Gusto niyang makita niya ito mismo. Kaswal niyang sinabi sa kanya na higit pa roon ang mayroon siya. Sa loob-loob, nabigla ang masamang babae. Sa palala ng palalang init araw-araw at paubos ng mga supply, mayayaman lang ang makakabili ng ganitong klaseng pagkain. Nagsimula siyang magtaka kung saan niya nakuha ang lahat ng iyon. Posible kayang nakakaangat na talaga siya sa buhay. Kalmadong uminom si Chon at nagkomento kung gaano kasarap iyon sa ganitong panahon. Tapos kaswal siyang kumain ng mamahaling pagkain sa harap mismo niya. Nang makita niya ang salmon, kuminang ang kanyang mga mata. Hindi niya maitago ang kanyang pagnanasa at inamin niyang gusto talaga niya ng kaunti. Malumanay na nagtanong si Chon kung may sapat ba siyang makakain sa tinutuluyan niya. Sumagot siya na takot siyang mamuhay mag-isa, na palagi niyang pakiramdam ay may nakatingin sa kanya. Ang boses niya ay tunog mahina at kaawa-awa, pero sa kaibuturan, maingat niyang kinakalkula ang susunod niyang hakbang. Iminungkahi niya na maaari siyang tumira kasama nito ng ilang araw, na nagpapahiwatig na maaari niya itong samahan. Malambing at mapanukso ang tono niya. Bago pa siya makasagot, ibinaba na niya ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Chon ang kanyang telepono, habang may maliit na ngiting nabubuo sa kanyang mukha. Kumagat sa pain. Lu Wanjing, napaka-cheap mo talaga. Tinawagan siya pabalik ni Chon at sinabing lalo lang init ang panahon. Ipinaalala niya sa kanya na lagi niyang sinasabi na hindi dapat basta-basta nagbibigay ng address ang isang babae na nagpapaka-misteryosa at ayaw siyang papuntahin. Pero ngayon, sinabi niyang ipadala ang address. Sinabi niyang susunduin niya siya mamaya kapag bumaba na ng kaunti ang temperatura. Agad na nagbago ang ugali ng masamang babae. Sinabi niyang iba na ang panahon ngayon na espesyal ang sitwasyon. Dahil boyfriend naman daw niya ito, sino pa ba ang aasahan niya kundi siya? Mabilis niyang ipinadala ang address at sinabihang sunduin siya. Sinabihan siya ni Chan na manatili lang doon at huwag magpagalagala at pinaalalahanan siyang magpakabait at hintayin siya. Pagkababa ng telepono, napangisi sa sarili ang masamang babae. Sa loob niya, naisip niya na ang uto-uto ay mananatiling uto-uto. Bigyan lang ng kaunting lambing, tatakbo na siya palapit habang kumakawag ang buntot. Samantala, naiintindihan na ni Chin ang lahat ng perpekto. Naisip niya kung paano ito dating umasta ng mataas at mapagmataas, na hindi man lang siya pinapayagang tumapak sa subdivision niya. Ngayon para lang sa kaunting pagkain, kusa niyang ibinibigay ang kanyang address. Muntik na siyang matawa sa pagkakaiba. Ibinaba niya ang kanyang telepono sakto nang may kumatok sa pinto. Isang boses ng babae ang tumawag at nagtatanong kung pwede ba siyang pumasok. Si Aling Wong iyon mula sa kabilang bahay. Binuksan niya ng bahagya ang pinto, at agad itong nagsimulang magreklamo na sira ang aircon niya, at hindi na makayanan ang init.
Sinabi niyang hindi na kaya ng mga bata at iminungkahing pumasok sila sandali dahil dapat daw magtulungan ang magkakapitbahay. Tiningnan siya ni Chon ng kalmado at ipinaalala kung paano. Noong bata pa siya at ang kanyang ina ay namumulot ng mga plastik na bote sa ibaba. Noon, dinuro-duro niya sila, tinawag silang mga pulubi, at inutusan pa ang mga gwardiya na paalisin sila. Halatang hindi siya komportable sa alaalang yon. Nagmamadali niyang sinabi na matagal na yon at inakusahan siyang walang puso dahil nagtatanim ng sama ng loob. Tumango ng bahagya si Chon at sumagot na baka nga wala talaga siyang puso, pero kahit paano ay may aircon siya ngayon. Tapos isinara niya ang pinto sa mukha nito. Sa labas, patuloy na nagsisigaw ng mga insulto si Aling Wong, tinatawag siyang walang puso at minumura pa ang mga magulang niya. Pero wala nang pakialam si Chon. Isang abiso ang tahimik na lumitaw sa kanyang paningin. Nakadetect ng matinding negatibong emosyon, galit plus 18. Nakadetect ng matinding negatibong emosyon, galit plus 20. Walang naramdaman si Chon kundi kapayapaan. Matagal na niyang napagpasyahan na tutulungan lang niya ang mga karapat-dapat. Ang iba ay bahala na sa sarili nila. Pagkatapos noon, kalmadong inilabas ni Chon ang kanyang telepono, pinalitan ang access card, at binuksan ang kanyang computer. Tumawag siya, kaswal ang tono na parang may pinag-uusapang walang kwentang bagay. Sinabi niya sa nasa kabilang linya na alam niya kung saan nakatira si Liu Wenjing at naipadala na niya ang address. Idinagdag pa niya na mag-isa lang itong nakatira at madaling hanapin. Nang matapos ang tawag, sumandal si Chon at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit sa labas ay naglalagablab pa rin sa init, ang hangin ay mabigat at nakakasakal, pero kakaibang ginhawa ang nararamdaman niya. Hindi na siya naabala ng init. Sa katunayan, kumpara sa kapayapaang lumalaganap sa kanyang dibdib, ang mundo sa labas ay tila malayo at walang halaga. Nagpakawala siya ng mahinang hininga at naisip sa sarili na ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Nakatingin sa salamin ang masamang babae, hinahangaan ang sariling ganda at pinalalaki ang ulo. Naisip niya kung gaano kabilis siyang makakalipat sa naka-aircon na kwarto ni Chon Jiao. Inalala niya ang klaseng buhay na ibibigay nito sa kanya, at naisip na ang ganoong hayahay na buhay lang ang karapat-dapat sa kanya. Patuloy siyang nangarap ng gising, lubos na nag-enjoy sa sarili. Kalaunan, nagsindi siya ng sigarilyo at ipinagpatuloy ang pagsuri sa kanyang mga gamit. Biglang may malalakas na katok sa pinto. Pumunta siya para buksan ito, sinasabing ang aga naman nila habang iniisip sa sarili na isa talaga siyang kwalipikadong uto-uto, laging atat. Pero ang taong nakatayo doon ay hindi ang inaasahan niya. At hindi lang isang tao. May ilan sila. Agad siyang nagtanong kung bakit sila naroon at paano nila nalaman kung saan siya nakatira. Bago siya makapag-react, tinulak siya sa gilid ng isa sa mga lalaki, at sinabing ang perang utang sa Dahaigang ay kailangan ng bayaran ngayon. Mabilis siyang sumagot na si Chen Jiao ang nangutang ng pera at niloko lang siya nito para pumirma at sinabihan silang hanapin na lang siya. Kalmadong inilabas ng lalaki ang kontrata at sinabing malinaw na nakapirma ito at kung sino ang pumirma ay siyang dapat magbayad. Walang dahilan. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya sa wakas. Ang lalaking inakala niyang walang utak na uto-uto ay nagising na at nagsimula ng gamitin ang ulo niya. Inutusan ng Maton ang iba pa na halughugin ang lugar at kunin ang anumang may halaga. Nang magsimula silang halukayin ang mga gamit niya, sinubukan niya silang pigilan, pero tinulak lang nila siya sa gilid. Sumigaw siya na tinatawagan na niya si Chin Xiao at darating na ito malapit na. Hindi siya pinansin ng isa sa mga lalaki at kaswal na umupo sa sopa habang tinitingnan ang mga alahas niya. Ang makitang hinahawakan nila ang mga gamit niya ay nagdulot sa kanya ng takot. Ayaw niyang mawala ang kahit ano doon. Tiningnan ng Maton ang mga gamit at sinabing ang kakarampot na halagang ito ay hindi man lang sapat para bayaran ang interes. Idinagdag niya na ang mga kapatid niya ay nagpunta pa rito sa gitna ng init at hindi pwedeng umalis ng walang dala. Desperado niya silang sinubukang pigilan ulit, sinasabing ang pera ay nasa kay Chen Jiao, wala sa kanya. Napangisi ang Maton habang sinasabi ng babae na marami rin itong supply at susunduin siya nito maya-maya lang. Sinabihan niya silang hintayin siya at doon hingin ang pera. Pero nang subukan niyang tumawag, ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing ang numerong tinatawagan niya ay hindi maabot. Natigilan siya sandali, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sinubukan niya ulit, umaakyat ang kaba, pero parehong mensahe lang ang narinig niya. Kahit ilang beses siyang tumawag, walang sumasagot. Bumigat ang paghinga niya, namuo ang pawis sa mukha, habang unti-unting dumilim ang kanyang itsura. Nagtataka siya kung paano ito nangyayari. Pinilit niyang busy lang siguro ito at hindi narinig ang telepono, sabay sabing tatawag siya ulit agad. Pero inagaw ng tauhan ang telepono at sinabihang napakatanga niya talaga. Sinabi niyang naniwala talaga siya na magbabayad ang lalaking yon para sa kanya at halatang binenta na siya nito. Dagdag pa niya, hindi naman talaga nagbalak magbayad ang lalaking yon simula pa lang. Sa sandaling yon, napagtanto na rin ng masamang babae ang katotohanan. Ang akala niyang tanga ay hindi naman pala talaga tanga. Sa pagkakataong ito, siya ang pinaglaruan. Mahina niyang tinanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Sinabihan siya ng tauhan na manahimik at huwag nang pumalad.
Umiyak siya at nagmakaawang pakawalan siya, sabay sabing dapat si Qin Jiao ang hanapin nila dahil ito ang may pera at mga gamit. Pero hindi siya pinansin ng tauhan at kinaladkad siya palayo. Kahit gaano siya sumigaw, walang dumarating para tulungan siya. Ngayon, wala nang natitira para iligtas siya. Lahat ng kasamaang ginawa niya noon sa iba ay bumabalik na sa kanya. Samantala, kalmadong nag-inom si Qin Jiao habang patuloy na tumutunog ang telepono sa tabi niya. Hindi siya nag-abalang sumagot. Sa isip niya, dapat lang na maranasan ni Lu Wanjing ang tunay na bagsik ng apokalips. Pagkagat ng dilim at pagtago ng mga tao sa loob para takasan ang init, kinaladkad ng tauhan ang umiiyak na babae. Tinanong siya nito ulit kung anong magagandang gamit meron si Qin Jiao sa bahay niya. Sinabi niyang may aircon nito, malamig na inumin at maraming pagkain. Sinabi niyang nandoon ang lahat at wala na talagang natira sa kanya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng tauhan. Naisip niyang mukhang malaking huli ito. Tapos sinabihan niya ang iba na oras na para umalis. Habang paalis sila, masamang tumingin ang babae sa galit at inisip si Qin Jiao. Sinusumpa ito sa puso niya at hinihiling na mamatay sana ito sa karumal-dumal na paraan. Magsisimula na rin ang sarili niyang plano ng paghihiganti. Sa gabi, maraming tao ang nagmamadaling kumilos na may hawak na maraming sandata. May boses na nagsabing dito banda, dito nakatira ang hayop na si Qin Jiao. Sa bahay niya, 24 oras bukas ang aircon, at marami siyang pagkain at inumin. Sabi naman ng isa, sobrang damot din daw nito at ayaw man lang magbahagi kahit isang lagok ng tubig. Ang alay na pumunta noon para sa aircon ay galit na galit at asar sa kanya, at ngayon ay gustong gumanti kasama ang mga siga. Masaya rin ang mga siga habang sumusunod sa kanya. Sabi ng leader nila, matandang hukluban, ang galing mo magturo ng daan. Kapag nakuha na nila ang mga gamit, maraming biyaya para sa kanya, kaya makakaasa siya sa serbisyong ginagawa niya. Sabi ng matanda, naku, salamat, Brother Zeng. Napakagalante mo talaga. Kaya pala naging big boss ka. Sobrang galing mo at walang makakataas sa'yo. Habang sinasabi niya ito, iniisip niya kung paano malalintikan ng husto ang Chen na yon. Sobrang saya niya at ipinagdarasal pa na mangyari ito. Ini-imagine niyang umiiyak at nagmamakaawa si Chen, na sinasabing, Big Brother, huwag mo akong patayin. Aaminin niyang nagkamali siya kay Auntie Wong at sasabihing simula ngayon, bahay na rin niya ito, at pwede siyang tumira kung saan niya gusto. Si Auntie Wong, habang iniisip ang lahat ng ito, ay napangisi sa loob at inisip na gusto niyang makita kung gaano pa ito kayabang ngayon. Patuloy silang naglakad papunta sa kalsada. Sabi ni Zhang, siguradong may itinatago ang batang ito. Kahit mula sa labas, kitang-kita nila na sobrang tindi ng pagkakagawa ng lugar. Parang alam ng lalaking to ang hinaharap. Tuwang-tuwa ang isa sa mga tauhan at sinabing, Brother Zong, panoorin mong sipain ko ang pinto. Nangako siyang mag-enjoy si Zong at sinabihan ang lahat na manood lang. Gayunpaman, habang sumusugod siya sa tuwa, nakatapak siya sa lugar na biglang nagpagana ng patibong. Nakuryente siya ng matindi na parang tinamaan ni Zeus ng kidlat. Habang nakukuryente, napasigaw siya sa sakit, paulit-ulit na humihiyaw. Gulat na gulat si Zong na nakatayo sa likuran niya. Wala siyang kaalam-alam kung anong nangyayari at nagtataka kung tanga ba ang lalaking ito. Tumakbo ang iba palapit sa kanya, at sinabi ng isa na namulikat lang daw ang basurang ito nang walang dahilan at tinanong kung tanga ba siya. Pero sa sandaling hawakan nila siya, nakuryente rin sila nang lumipat ang kuryente sa mga katawan nila. Ngayon, nararamdaman na rin nila ang naramdaman niya kanina. Naintindihan na nila kung bakit namulikat ang lalaki, dahil pati sila ay umiiyak at sumisigaw na rin ng tulong. Sumisigaw sila at nagmamakaawa, tulong. Tulungan niyo ko. Sobrang lakas talaga ng tama ng kidlat ni Zeus. Takot na ngayon si Zong, ang Ale, at ang iba pa. Wala silang ideya kung ano ba ito. Umaasa ang Ale na makitang umiiyak at nagmamakaawa si Chen, pero sa halip, ang nakikita niya ay ang mga tauhan na miserable ang pag-iyak. At hindi pa ito ang katapusan. Isang anunsyo at alarma ang nagsimulang tumunog sa paligid nila. Tulalang-tulala silang lahat, at parang ang level ng pagkatulala nila ay nagpapakita ng +2, +2, +3, at yung isa ay +5 pa. Tapos tumugtog ang anunsyo, at may boses na nagsabing dumarating ang swerte, binabati ang lahat ng good luck. Ang swerte ay nagdadala ng saya at pag-ibig. Tuloy-tuloy ang anunsyo habang kinukuryente pa rin ang lahat. Sinasabi nitong dumarating ang swerte, tinatanggap ang swerte, lumalago ang swerte, at umaabot sa 4 na karagatan. Paulit-ulit itong binabanggit na parang tiyan. Patuloy ang pagtaas ng kuryente habang kinakanta ang anunsyo, dasal, at tula na ito. Iyak ng iyak at sigaw ng sigaw ang mga lalaki tungkol sa kuryente. Sa sandaling ito, naintindihan na rin ni Zong ang nangyayari at agad na umatras. Alam na niya ngayon kung bakit nangyayari ang kabaliwang ito. Biglang lumabas ang notifikasyon na nagpapakita ng matinding negatibong emosyon, gulat +45, panic +36, at speechlessness +22. Komportabling nag-enjoy si Chen sa maaliwalas niyang lugar habang pinapanood ang lahat ng ito sa screen. Kaswal niyang sinabing hindi naman masama ang swerte nila dahil nagawa nilang tapakan mismo ang protective electric grid. Agad na sumigaw pabalik si Zhang at sinabihan si Chen na tumigil sa kalokohan.
Sinabi niyang prinsipyo ang pagbabayad ng utang, at kung ibabalik ni Chan ang pera, quits na sila. Nakilala na niya ang boses ni Chen. Tapos sumabat ang Ale at sumang-ayon, sinabing may pera si Chan pamparenovate pero walang pambayad ng utang, at kinuwestiyon kung paano siya pinalaki ng magulang niya. Hindi pa rin kumakalma ang matanda at bumubulong na kailangan nito ng espesyal na kuryente. Samantala, hayahay na kumakain ng ice cream si Chen, pinapanood ang lahat habang nakapatong ang paa sa mesa malapit sa keyboard. Kalmado niyang sinabi kay Brother Zhang na ang presyo ng apartment niya ay 4 milyon, na sobra-sobra pa para bayaran ang 3.5 milyon na utang. Tapos nagpatuloy siya sa speaker at sinabing tungkol naman sa utang ni Lu Wenqing, dapat ito ang hanapin nila dahil wala siyang kinalaman doon. Pagkarinig nito, galit na galit si Zong. Sa isip niya, sa ngayon, supplies ang hari at kalokohan na ang iba. Kasabay nito, narinig ang boses ni Chen, at sinabing dapat intindihin ni Brother Zhang na ang matalinong tao ay marunong makibagay sa sitwasyon. Sinabi niyang habang maganda pa ang mood niya, dapat maghiwalay sila ng maayos. Nagbabala siya na kung maghahanap pa sila ng gulo, hindi na siya magiging ganito kagalang. Pagkasabi niyon, pinindot niya ang pulang buton. Agad na tumaas ang kuryente, at nagsimulang umiyak at sumigaw ang mga tauhan. Sumisigaw silang masakit, na hindi na nila kaya, at nagmamakaawa sa boss nila ng tulong. Kitang-kita na nahihirapan sila ng husto. Tapos lumabas ang notification na nagsasabing detected intense negative emotion pain plus 63, at detected intense negative emotion despair plus 77. Talagang takot na ngayon si Zong. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang pinasok niya, kaya pinili niyang umatras. Habang tumatakbo, sumigaw siya na humandalang si Chen Xiao, dahil hindi siya palalampasin ng dehaygang kahit tumatakas sila na parang mga duwag. Isa pang notification ang lumabas na nagsasabing detected intense negative emotion anger plus 78. Habang tumatakas ang gang, si Auntie naman ang naging sunod na target. Takot siya at naiwang mag-isa, nakatayo doon at nakatitig sa apartment. Pumula ang paligid habang tumitindi ang sitwasyon, at hindi niya alam kung ano ang sunod na gagawin. Ang pangarap niyang makitang nagmamakaawa at umiiyak si Chan ay nanatiling pangarap na lang. Habang tumataas ang temperatura sa 52 degrees Celsius, nawalan na ng tao sa buong lugar. Wala nang may gustong lumabas pa. Pero para kay Chan, malamig at presko ang lahat sa loob. Mas in-enjoy pa niya ang buhay kaysa dati at pa-chill-chill na nanonood ng AC. Sa screen, sinabi ng news anchor na kamakailan, may mga namatay sa heat stroke sa maraming lugar, at pinapayuhan ang mga mamamayan na iwasan ang paglabas hanggat maaari. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya dahil sa mga notification. Nang tignan ito ni Chan, nakita niyang nagwawala si Auntie Wong sa comments, inaakusahan siyang walang puso, dahil may pagkain, inumin, at leisya habang pinapanood lang ang matatanda at mga bata na mamatay sa init. May isa pang comment mula sa isang boss ng tindahan na tinawag siyang makasarili at hindi raw karapat-dapat maging kapitbahay. Sabi naman ng isa pa, sa panahon ng krisis, dapat daw ipamahagi ang mga resources. Kung hindi, isa siyang mamamatay tao. May nagsabi ring mamamatay na sila sa init at nagtanong kung wala ba siyang hiya. May isa pang nagdemand na lumabas daw si Chan at magbigay ng paliwanag sa lahat. Kalmadong uminom si Chan ng malamig niyang inumin at patuloy na nag-swipe sa mga notification. Tapos lumabas ang isa pang system notification, detected intense negative emotion jealousy plus 79, detected intense negative emotion anger plus 101, at ang total negative emotion value ay lumampas na sa 1,000 at kinakalkula na ang rewards. Habang tinitingnan ito, baka pwedeng pag-isipan ni Chan pagkatapos makuha ang rewards kung paano siya magpo-post ng proposal sa group chat. Pwede niyang isuggest na sinumang magtuturo ng leksyon sa matandang bruha at sa masamang may-ari ng supermarket ay makakakuha ng pagkain at tubig para sa 2 araw. Parehong diskarte lang ito sa sinusubukan nilang gawin ngayon pero naniniwala siyang tatalab ito ng husto. Higit sa lahat, patas na parusa ito. Kung palalawakin niya pa ito, kaya niyang kontrolin ang lahat. Pagkatapos noon, baka pwede pa siyang magbigay ng kaunti. Kung ganoon, magiging magandang bagay nga ang pagbibigayan. Nakatayo sa harap ng kanyang mga supplies, inilabas niya ang kanyang phone at kumuha ng maraming picture ng mga nagtambak na kamanghamanghang gamit doon. Tapos pinost niya ang mga ito sa group chat at sinabing, talagang marami ang kanyang imbak. At kung may gustong humingi, pwede silang mag-sign up. Agad na sumagot ang isang babae at sinabing magsa-sign up siya at nagmakaawang bigyan siya ng kaunti. Nagsalita rin ang bruha at sinabing dapat padalhan ni Little Chan ng pagkain si Auntie dahil mahina na ang mga tuhod niya. Nagdemand naman ang boss ng tindahan na dalhan muna siya ni Chan ng 2 kaha ng tubig. May mabilis na nagdagdag ng sign up +1 pero hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Sumagot si Chan at sinabing dapat intindihin ng lahat na hindi siya charity. Kung may gusto sila, kailangan nilang makipagpalitan ng bagay na may katumbas na halaga. Kung wala, walang deal at ayaw niya sa mga freeloader.
Paglabas ng mensaheng ito, nagalit ang boss ng tindahan at tinawag si Chan na batang pasaway, sinabing makasarili siya at dapat bilisan ang pamamahagi ng supplies kung gusto pa niyang ituring na mabuting kapitbahay. Sumali rin ang bruha, sinabihan ang lahat na tingnan ang tunay na kulay ni Chen at inakusahan siyang ayaw iligtas ang mga taong naghihinalo. Sinumpa siya nito, sinabing makakarma rin siya balang araw at gusto niya itong makita. May isa pang lalaking nagbanta kay Chen, sinabing kung mamatay sila sa gutom, huwag niyang isiping magiging madali ang buhay niya. Walang pakialam si Chen. Ibinabalang niya ang kanyang phone nang hindi man lang natitinag. Hindi siya makapaniwala kung gaano kawalang kwenta ang mga taong ito. Sakto namang lumabas ang bagong notification na nagsasabing umabot na sa 3,000 ang negative emotion value. Inanunsyo nito ang skill upgrade na tinatawag na Special Cut Beginner Level. Ang epekto ay inilarawan bilang paggawa ng microscopic rift sa hangin na humihiwa sa anumang bagay na madikitan nito sa loob ng 3 metrong distansya. Talagang interesante ito para kay Chen. Nagsimula siyang mag-isip ng malalim tungkol sa tinatawag na special cut na ito. Nang makakita ng mansanas sa malapit, sinubukan niya ito agad. Sa isang iglap, malinis na nahati ang mansanas ng walang kahirap-hirap. Grabe ang epekto. Sabi ni Chin, nagiging interesante na ito. Hindi niya akalaing makakakuha siya ng ganito kalakas na kapangyarihan, pero ang astig talaga nito. Naisip niyang pwede niya rin itong gamitin laban sa mga mafia na yon kung patuloy silang mangungulit sa kanya. Sa labas, ilang sasakyan na lang ang tumatakbo. Tapos isang babaeng nagngangalang Lo ang bumaba sa isa sa mga ito. Nakasuot siya ng magarbong damit pero mapanlin lang ang panlabas na anyo. Siya yung klase ng masamang babae na dapat layuan ng mga tao kahit gaano pa siya kaganda. Kapag masyado siyang tinitigan, baka lalo lang siyang magustuhan na delikado. Maliban na lang kung iniisip ng isang tao na kaya siyang baguhin, mas mabuting huwag na lang makialam. May isa pang tao sa kotse. Nag-iisip pa rin siya ng paraan para makaganti kay Chon. Bumaba rin siya at tinanong si Little Zong kung dito ba nakatira ang tinutukoy niyang Chon Xiao. Sumagot si Zong, nasa pinakaloob na building ito. Habang nire-report ito sa boss niya, lumingon ang boss kay Lu at tinanong kung naging lalaki ba niya si Chen Xiao. Sinabi niyang sasalakayin ng grupo niya ang bahay ni Qin Zhao at tinanong kung masasaktan ba ang loob niya dahil dito. Pagkarinig nito, nagulat muna si Lu tapos agad siyang sinigurado. Sinabi niyang sa ngayon, siya lang ang nasa puso niya at wala nang puwang para sa iba. Sinabi niyang siya ang pinakamagaling at ang tanging gusto niya. Idinagdag pa niya na si Chen Xiao ay walang iba kundi isang walang kwentang basura. Pero sa kaibuturan ng loob niya, iniisip niyang katapusan na ni Chon Xiao ngayong gabi. Gusto niyang tapusin na siya ngayong araw. Handa pa siyang kumapit ng mas mahigpit sa lalaking ito at pilitin siyang kumilos ng mas mabilis para lang masiguradong mapupuksa si Chon Xiao. Habang sumusugod sila, biglang tumakbo papalapit ang may-ari ng tindahan at sabik na nagtanong kung nandito ba si Big Brother para kay Chon Xiao. Ipinaliwanag niyang homeowner sila sa lugar at handa silang tumulong para turuan ng leksyon si Chon Xiao. Mabilis na sumang-ayon ang lalaki sa likuran niya at sinabing kabisado nila ang lugar. Nag-offer siyang harangan ang dadaanan ni Chon Xiao kung subukan nitong tumakas. Tumango ang boss at sinabing kung tutulong silang mahuli si Chen Zhao, hahatyan niya sila ng mga supplies mula sa kwarto nito. Mas lalong na-excite ang may-ari ng tindahan at todo pasalamat sa kanya. Inaya niya ang boss na sumunod sa kanya dahil alam daw nila ang shortcut. Sabik na sabik siya at gustong makuha agad ni Chon Xiao ang nararapat sa kanya, kaya tumutulong siya sa abot ng makakaya. Sa paligid nila, nagsisimula na ring mangagaw ng gamit ang ibang tao. Binubugbog nila ang sinumang sumubok na pumigil sa kanila. Wala nang gustong magbigay. Gusto na lang ng lahat na suluhin ang lahat. Habang naglalakad ang mafia boss at ang may-ari ng tindahan, biglang itinuro ng may-ari ang nasa unahan at kabadong sinabing bahay niya ito at magkakampi sila. Malamig na sumagot ang boss na wala siyang pakialam. Sinabi niyang simula ngayon, kay Liu na ang buong building. Agad na nagalit ang bruha at sinabing hindi nila pwedeng gawin ito at iginiit na hindi naman nila sila ginalaw. Hindi siya makapaniwala na gusto lang niyang mangyari ito kay Chen Xiao at hindi sa sarili niya. Pero mga mafia ang mga ito at wala silang pakialam. May kapangyarihan at mga tauhan sila, kaya kinukuha lang nila ang anumang gusto nila. Nagpanik na ang may-ari ng tindahan at napuno ng pagsisisi. Inamin niyang nagkamali siya at hindi dapat siya nagimot sa mga mumo. Ngayon wala na ang lahat, pati ang paraan niya para mabuhay ay naglaho na. Nakikita niyang binubugbog ng mga tauhan ang matandang bruha, at ang iba ay nakahandusay ding walang kalaban-laban sa sahig. Patuloy siyang sumisigaw na talagang nabulag siya at nagtataka kung paano niya napagkatiwalaan ang mga hayop na tulad nila. Sa puntong ito, wala nang magagawa pa. Nagsama-sama ang mga mafia dala ang kanilang mga espada, nakatayo ang boss nila sa unahan, at ang masamang babae ay nasa tabi mismo niya. Nakuha na ng masamang babae ang gusto niya, at ngayon ay paghihiganti na lang ang habol niya. Habang nakatingin silang lahat sa gusali mula sa labas, may biglang bumagsak pababa. Mula sa loob, inihagis ni Chon Xiao ang isang sopa diretsyo sa sahig sa ibaba. Habang kaswal na kumakain, tumingin siya sa ibaba at nagtanong kung hinahanap ba siya ng lahat.
Mukhang nag-enjoy siya ng husto. Ngumisi ang boss at sinabing malapit na ang kamatayan, pero nagpapasikat pa rin si Chon. Sinabihan niya si Chon na ibigay ang mga supply, at kahit paano ay iwan niyang buo ang katawan nito. Nakatayo sa tabi niya ang masamang babae, nagmamasid ng maigi kung ano ang susunod na mangyayari. Nanatiling kalmado si Chon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang bibig gamit ang tela, at sinabing hindi ba sila tinuruan ng mga magulang nila ng tamang asal. Sinabi niyang napakabastos mang-istorbo ng taong kumakain, at tinanong kung hindi ba kaya ng mga tauhang ito ang ganoong kasimpleng bagay. Talagang ikinagalit iyon ng boss. Nagmura siya at inutusan ang lahat na bugbugin si Chon hanggang sa gusto nila. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan, pero madaling naiwasan ni Chon ang mga suntok habang hawak pa rin ang kanyang plato. Sobrang ganda ng balanse niya. Sinunggaban siya ng isang lalaki, at hinawakan ni Chon ang ulo nito at ibinalibag diretsyo sa sahig. Isa pang lalaki ang sumugod na may dalang malaking armas, at iwinasiwas ito ng padaskol. Iniwasan ni Chen ang wasiwas at sinipa siya ng malakas, kaya napatulala na lang ang lalaki sa nangyari. Pagkatapos ay may isa pang umatake mula sa likuran gamit ang palakol at sinubukang tamaan si Chen Xiao. Naisip ni Chon kung talagang pinipilit ba nila siyang gamitin ang special segmentation ngayon. Inihanda niya ang kanyang sarili. Biglang may lumipad na bote papunta sa boss at sa masamang babae. Tumingin sila ng may pagtataka, at sa sumunod na sandali, napuno ng makapal na usok ang lugar. Smoke grenade pala yon. Nagsimulang umubo ang boss at sumigaw na tear gas iyon. Isinigaw niyang may kasabwat ang batang ito at inutusan ang lahat na umatras agad. Nagpanik ang grupo at nagkanya-kanya ng takbo. Kahit si Chon Xiao ay mukhang naguluhan sa biglaang pangyayaring ito. Sa kaguluhan, sumablay ang lalaking may palakol at nabitawan ang kanyang armas sa sahig. Pagkatapos ay may nagsalita na nagsabing hindi biro ang gulong pinasok ni Chen. Idinagdag niyang medyo kahanga-hanga ang kakayahan ni Chen. Tumingin si Chen sa kanya at sinabing isa lang ang gusto niyang malaman kung bakit siya naririto. Sumagot ang lalaki na tungkol ito sa mga baril. Tinanong niya kung gusto pa rin ba ni na Chen ang mga ito at sinabing may magaganda siyang gamit na available. Hindi makapaniwala ang lalaki na umiinom ng ice water si Chon Xiao sa ganitong panahon. Nagkomento siya na talagang komportable ang buhay ni Chon. Kaswal na sumagot si Chon Xiao at sinabing dapat muna silang mag-usap. Tinanong niya kung bakit narito ang lalaki at ipinunto na wala sa bandang ito ang teritoryo niya. Nagpaliwanag ang lalaki at sinabing nanggugulo si Liu Haifeng sa negosyo niya kamakailan at ilang araw na niya itong minamanmanan. Habang kinukuha niya ang malamig na tubig, hindi pa rin siya makapaniwala. Ipinagpatuloy niya na nakita niyang papunta rito si Liu kaya sinundan niya ito para tignan. Hindi niya inaasahan na si Chon pala ang sadya ni Liu. Idinagdag niyang matagal ng kapos ang mga supply, pero may ganoong karaming imbak si Chen, at hindi iyon magagawa ng walang espesyal na koneksyon. Tinanong ni Chen kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Mabilis na nilinaw ng lalaki na hindi siya nag-uusisa. Sinabi niyang kamakailan ay nag-imbak si Liu Haifeng ng maraming malinis na tubig, at gusto niyang makipagtulungan kay Chen para makuha ang tubig na iyon. Ipinaliwanag niyang kabisado niya ang pasikot-sikot ng underground na negosyo ni Liu. Gagawa ng paraan si Chen para makuha ang tubig, tapos itatago muna nila rito, at pagkatapos ay siya na ang bahalang magbenta. Pinag-isipan ito ni Chon at napagtanto na habang tumataas ang temperatura, tubig talaga ang pinakamahalaga ngayon. Pumayag siya sa pakikipagtulungan, pero sinabing ang hasyan sa kita ay 70 tandang bawas 1-0, 9 sa kanya at 1 sa lalaki. Agad na umalma ang lalaki at nagreklamo na ang hatyang 70 tandang bawas 1-0 ay parang nakawan na. Kasabay nito, lumabas ang isang notification na nagsasabing detected strong negative emotion shock plus 40. Kalmadong sumagot si Chon na kung ayaw niya, wala na silang dapat pag-usapan. Biglang nataranta ang lalaki at mabilis na lumambot ang tono. Iminungkahi niya ang hatiang 80 tandang bawas 20 at tinanong kung ayos lang ba yon dahil kailangan din naman niyang kumain. Sa isip niya, masyadong kalmado ang lalaking ito at siguradong may itinatagong alas. Alam niyang bukod kay Chon, wala na siyang mahahanap na mas angkop pa. Nag-isip sandali si Chon at pumayag na pwede na ang 80 tandang bawas 20. Gayunpaman, nagdagdag siya ng isa pang kondisyon. Sinabi niyang sa hinaharap, kapag may bagong paninda ang lalaki, si Chon ang unang pipili at saka na lang ibebenta ang matitira. Napabuntong hininga ang lalaki at sumuko, sabay sabing sige na nga. Panalo si Chon. Kinumpirma ni Chon ang kasunduan at sinabing ang unang hakbang ay alamin ang istruktura ng kuta at kung nasaan ang mga tauhan. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang gusali sa malapit. Mula sa itaas, tumingin sila sa ibaba, at ipinaliwanag ng lalaki na ito ang kuta ni Liu Haifeng. Sinabi niyang nasa harapan ang bentahan, at ang mga taong kapos sa tubig ay bumibili o kaya naman ay nakikipagpalitan ng ibang gamit para rito. Maraming taong naglalakad na may dalang baril, malinaw na nagsisilbing seguridad. Marami ring mga babae na nagbibigay ng aliw at serbisyo. Ipinaliwanag pa ng lalaki na ang ilan sa mga babae ay dinakip talaga para pagsilbihan ang mga nasa itaas.
Isa sa mga babaeng iyon ay ang parehong masamang babae na nanloko kay Chen kanina at nagtangkapang magdala ng mga mafia sa bahay niya. Idinagdag ng lalaki na nasa likod ang imbakan ng tubig, kahit na hindi pa niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Sinabi ni Chen na siya na mismo ang papasok para tignan. Sinabihan niya ang lalaki na kapag nakita na ang senyales, gumawa ito ng gulo sa paligid para mailayo ang atensyon ng karamihan. Natigilan ang lalaki at nagtanong kung talagang papasok si Chen ng mag-isa. Kinuwestiyon niya kung paano ilalabas ni Chen ang lahat ng tubig na iyon ng mag-isa. Kalmadong sumagot si Chen na may paraan siya. Tumuloy siya at sumuot sa dilim. Maya-maya, hinarang siya ng isang gwardya at sinabing mukha siyang dayuhan sabay tanong kung nasaan ang niya. Agad na naglabas si Chen ng parang card at sinabing pinadala siya ni Boss Liu para bilangin ang stock ng tubig. Napasinghal ang gwardya at sinabing kalokohan ang pagbibilang ng tubig at tinanong kung akala ba ni Chen ay bata ang kausap niya. Lumabas ang isang notification na nagpapakita ng detected negative emotion mockery +5. Kalmadong ipinatong ni Chen ang kanyang kamay sa balikat ng gwardya. Sa isip niya, dati ay sa mansanas lang niya ginagamit ang special cut, pero ngayon, iba naman ang hihiwain niya. Agad niyang ginamit ang skill. Nanlaki ang mata ng gwardya sa gulat, pero hindi na siya nakapag-react bago siya bumagsak. Lumabas ang isang notification na nagsasabing detected strong negative emotion horror +50 at pain +50. Habang bumabagsak ang gwardya, nagsimulang magpaputok ang isa pang lalaki sa malapit. Iniwasan ni Chen ang mga putok at nagpadala ng special cut diretsyo sa namamaril, kaya napatay din ito. Isa pang notification ang lumabas na nagpapakita ng detected strong negative emotion fear +100 at despair +100. Umalinggaw ang mga putok ng baril sa lugar at mas maraming gwardya ang nagtakbuhan, sumisigaw na may nakapasok at inutusan ang isa't isa na kumilos ng mabilis. Naglabasan ang mga mabibigat na armas, at may isa pang may dalang rocket launcher. Mabilis na nagtago si Chen sa isang sulok. Habang nagdaraan ang mga gwardya sa iba't ibang direksyon, inakala niyang ligtas muna siya sa ngayon. Biglang may kamay na humablot sa kanya mula sa likuran. Nanigas si Chen Xiao at napagtantong may nakahuli sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang nagkakagulo pa rin ang mga gwardya sa lugar at naghahanap kung saan-saan. Pero ang kamay na nakahawak sa kanya ay pag-aari ng isang babae. Tahimik siyang sinabihan nito na huwag maingay. Hinila siya nito papunta sa isang tago na lugar. Nung nakatago na sila, tinanong ni Chen kung bakit siya nandito. Sinabi ng babae na nahuli siya at tinanong kung nahuli rin ba siya. Hindi direktang sumagot si Chen. Sa halip, tinanong niya kung alam nito kung nasaan ang imbakan ng tubig. Sinabi ng babae na pinagawa siya ng paglilinis, at sa oras na yon, nalaman na niya ang pasikot-sikot doon. Sinabi niya kay Chen na kaya niya siyang dalhin doon. Maingat siyang lumingon-lingon, at biglang may nahulog na timba sa harap ng ilang sundalo. Agad na itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga baril at sumigaw na may tao doon, at inutusan ang lahat na kumilos ng mabilis. Nang umalis sila, naging malinaw na ang daan para sa babae at kay Chen Xiao. Sinabihan siya ng babae na sumunod sa kanya at sinabing walang sisi sa rutang ito. Kumilos sila ng mabilis hanggat kaya nila papunta sa kanilang destinasyon. Nang makalapit sila, sinabihan siya ni Chen Xiao na humanap ng matataguan at hintayin siyang makalabas. Masunuring ginawa ng babae ang sinabi sa kanya. Tapos ay nagsimula ng maghanda si Chen Xiao para sa kanyang pag-atake. Inipon niya ang kanyang aura at winasak ang pinto gamit ang malakas na suntok at pumasok sa loob. Gayunpaman, may ilang sundalo na naghihintay sa loob. Sumigaw ang isa sa kanila, tinatanong kung sino siya at paano siya nakapasok, halatang galit na galit. Hindi nag-atubili si Chen Xiao. Sa sandaling magtama ang paningin nila ng lalaki, ginamit ni Chen ang kanyang cut attack at agad itong pinatumba. Lumabas ang isang notification na nagsasabing detected strong negative emotion shock +20, fear +20, at pain +20. Habang nagtatago at nakatingin sa unahan ang babae, nagsimula siyang mag-alala. Iniisip niya na kanina pa nasa loob si Chen Xiao at nagtataka kung wala bang nangyaring masama sa kanya. Balisa talaga siya at umaasa na maayos ang lahat. Pero nang maingat siyang sumilip sa loob, labis siyang nasindak. Wasak na wasak ang lugar at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Mukhang sira ang lahat. Bigla, napansin niya ang isang figura na naglalakad diretsyo sa kanya. Nagpanik siya, nagsimulang sumigaw at akmang atake na. Tapos napagtanto niyang si Chen Xiao pala ito. Kalmadong sinabi ni Chen sa kanya na ayos na ang lahat at sinabing dapat na silang umalis. Agad siyang tumalikod at nagsimulang maglakad. Tapos bumunot siya ng baril, itinutok sa taas at nagpaputok. Sumabog ang bala sa ere. Nagulat ang babae dito pero natawa lang si Chen dahil alam niya kung ano mismo ang ginawa niya. Sa labas, nakita ng lalaki ang senyales at agad na naintindihan ito. Sinabi niya na talagang mahusay si Chen Xiao at mukhang bilib na bilib. Tapos sinimulan na niya ang sarili niyang plano ng paninira. Inihagis niya sa lupa ang ilang inihandang bote na nagdulot ng kaguluhan at mga pagsabog sa paligid. Mabilis na nasunog ang buong lugar. Nagsimulang sumigaw ang mga tao tungkol sa sunog at nagkandara pa sa pag-apula nito. Gaya ng plano, nalingat ang atensyon ng lahat.
Dahil sa pagkalat ng kaguluhan, madaling nakapasok si Chan Xiao at ang babae sa iba pang mga lugar. Itinuro ng babae ang daan at sinabing ang pagdaan sa eskinita ay magdadala sa kanila sa labas ng South Gate. Habang patuloy silang naglalakad, biglang may sumugod na isa pang babae mula sa likuran at tinawag si Chen Xiao, nagmamakaawa na isama siya. Siya yung masamang babae. Agad na lumingon si Chen at nakilala siya. Nagmamakaawa siya ulit, sinasabing magkarelasyon sila dati at hinihiling na isama siya alang-alang sa pinagsamahan nila. Lumapit siya at nangakong basta ilayo lang siya nito sa lugar na ito, hindi na siya magagalit sa paggamit nito ng pangalan niya para umutang. Malamig na sumagot si Chan na talagang hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Pagkarinig nito, bumigay ang babae at nagsimulang umiyak. Sabi niya pinipilit daw siya araw-araw, pinipilit pagsilbihan ang matatandang lalaki. Kapag nanlaban siya, binubugbog siya, at kapag sinubukan niyang tumakas, hinuhuli siya at hinihila pabalik. Sabi niya wala na siyang mapupuntahan at nagmakaawa kay Chan na hayaan siyang tumira kasama nito, nang angakong gagawin niya ang lahat para sa kanya. Tiningnan siya ni Chan at ipinaalala ang lahat ng ginawa niya. Tinanong niya kung naisip ba nito ang araw na ito noong pinagtatawanan siya dahil walang pera. Tinawag siyang simp, nakipagsiping sa matatanda ng patago, at dinala pa si Liu Haifeng para subukang patayin siya. Pagkatapos marinig ito, biglang natakot ng totoo ang masamang babae. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang ginawa niya ay wala ng kapatawaran. Mas malalim pa ang iniisip ni Qin. Sa isip niya, naalala niya ang nakaraan niyang buhay at iniisip na noong kinatay siya nito noon, naisip ba nitong darating ang araw na ito. Sobra-sobra na ang mga karumal-dumal na ginawa nito sa kanya, at hinding-hindi niya ito mapapatawad anuman ang sabihin nito ngayon. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon dahil hindi niya pwedeng hayaang maulit ang kasaysayan. Malamig na tinabig siya ni Chan at sinabing ang pangit pa rin ng acting niya gaya ng dati. Pagkatapos ay humarap siya sa isa pang babae at sinabing umalis na sila. Sinulyapan ng babae ang masamang babae na nakahandusay sa lupa at tahimik na umasa na matuto ito at hindi maging katulad niya. Sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paningin ng masamang babae. Sabi niya kung hindi siya hahayaan ni Chan na mabuhay, pues walang magiging masaya. Agad na may lumabas na notification na nagsasabing detected intense negative emotion hatred plus 700 at 79. Sobrang taas na lagpas na sa sukatan. Hindi nagtagal, dumating ang boss ng lugar. Ang una niyang tinanong ay kung nasaan ang tubig at kung ligtas pa ba ito, dahil iyon ang pinakamahalagang yaman na meron siya ngayon. Nang buksan nila ang pinto at makita ang pinsala sa loob, nanlumo sila. Wala nang natira kahit ano. Tapos napansin nila ang mga salitang nakasulat sa pader. Malinaw na nakasulat na kinuha na ang tubig ni Boss Lo at sa susunod, buhay naman niya ang kukunin. Nawala sa sarili si Liu sa galit. Sumigaw siya at tinatanong kung sino ang may gawa nito. Sobrang tindi ng galit niya. Sa sandaling iyon, nagsalita ang masamang babae na nakahandusay sa lupa. Sinabi niya kay Boss Liu na si Chan Xiao ang may gawa. Sabi niya sinubukan niyang pigilan ito pero sinaktan siya ni Chen at ininsulto pa si Liu, tinawag itong basura. Kumapit siya kay Liu at sadyang minamanipula ito lalo, sinabi ni Chen na hindi karapat-dapat si Liu sa ganung mga yaman. Patuloy niyang ginatungan ang galit nito at idinagdag na gusto silang pabagsakin lahat ni Chen. Pagkarinig nito, sumabog ng tuluyan ang galit ni Liu. Inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya sa South Gate at patayin si Chen Xiao. Isang malaking kaguluhan ang kumalat sa buong lugar nang ibigay ang utos. Napansin ito ni Chan at ng kasama niyang lalaki. Nagkomento ang lalaki, halatang naintindihan ang nangyayari. Habang nagtitipon ang buong puwersa sa likod ng boss nila, kalmadong bumulong si Chan na mabilis kumilos si Boss Liu. Pero handa na siya. Tapos itinuro ni Liu ang unahan at nagbigay ng utos, sinasabihan ang lahat na hulihin siya. Sumugod ang lahat ng nasa likuran niya, hindi na mapigil ang kanilang galit. Nag-aalab ang damdamin nila, pero ito talaga ang nagbibigay ng bentahe kay Chan. Nanatili siyang kalmado at kaswal na inihagis ang sulo sa lupa sa harap nila, na agad lumikha ng malaking pader ng apoy. Napilitang tumigil ang grupo at naipit sa likod ng apoy. Sumigaw ang boss na sisiguraduhin niyang tapos na si Chen Xiao. Pagkatapos nun, may lumabas na notification na nagsasabing detected intense negative emotion hatred plus 700 at 79. Ngayon dalawa na ang tao na sagad na ang galit kay Chen. Gayunpaman, relax lang si Chen. Nagpasalamat siya kay Boss Liu at sinabing malugod niyang tatanggapin ang mga emotion points na ito para lalong lumakas at makakuha pa ng maraming puntos sa hinaharap. Pagkatapos ay may lumabas na naman na notification. Sabi nito, ding, umabot na sa 3,000 ang negative emotion points at na-unlock ang bagong skill na tinatawag na special barrier. Sa loob ng komportableng silungan, nagkakasiyahan ang lalaki. Tumawa siya at sinabing sobrang astig ng nangyari. At siguradong nagwawala na ngayon ang matandang asong si Lo sa lugar niya. Nakaupo sila doon habang ninanamnam ang iba't ibang masasarap na pagkain, nagpaparty ng walang inaalala, at deadma sa nakamamatay na init sa labas. Mukhang napakasarap ng pagkain na kahit sinong makakita ay gugustuhing makisali.
Ito yung klase ng handaan na gusto mong lantakan agad, pero sadya lang, kung wala sa harap mo ang totoong pagkain, hanggang imahinasyon ka na lang. Gayunpaman, tuloy ang kwento. Matapos makita ang lahat ng ito, taos-pusong nagpasalamat ang babae kay Chen Xiao. Sabi niya kung hindi dahil sa kanya, hindi niya alam kung hanggang kailan siya makukulong sa impyernong iyon. Sobrang laki ng pasasalamat niya at handang gawin ang lahat para sa kanya. Nag-alok pa siyang ipagluto siya, sinabing kaya niyang lutuin ang lahat ng klase ng pagkain. Gusto lang niya siyang pasayahin dahil alam niyang gusto ng mga lalaki ang lutong bahay. Ngumiti si Chen at sinabing magkaklase sila dati, kaya hindi na kailangang maging masyadong formal. Naiintindihan niya ang pasasalamat nito, pero gusto rin niyang mag-relax ito, maging panatag, at magpahinga lang dito. Giit ng babae, hindi lang ito basta pakikipagkapwa-tao. Sabi niya, ipinaramdam nito sa kanya na may mga tao pa sa mundong ito na karapat-dapat pagkatiwalaan. Sumingit naman ang lalaki, sinabing ang astig din noong eksenang pagligtas ng bayani sa dilag. Pabiro niyang tinanong si Chen ng mga detalye, gustong malaman kung paano niya nagawa iyon. Hindi siya makapaniwalang naubos ni Chen ang buong reservoir ng mag-isa at nagtataka kung may gamit ba siyang matinding mahika. Sandaling tumahimik ang buong kwarto. Simpleng sinabi lang ni Chen na may mga paraan siya at sinabihan ang lalaki na mag-focus na lang kung paano ibebenta ng ligtas ang ganoong karaming tubig. Pagkarinig nito, natigilan sandali ang lalaki na pagtantong tama si Chen. Ang pagbebenta ng ganoong karaming tubig nang hindi napapansin ng mga tao kung saan galing ay hindi magiging madali. Kaswal na tinanong ni Chen ang babae tungkol sa buhay nito pagkatapos ng junior high, nabanggit na wala na siyang narinig na balita tungkol dito pagkatapos ng graduation. Nag-alinlangan ang babae tapos ipinaliwanag na pagkatapos ng graduation, nagkaroon ng matinding problema ang pamilya niya. Sabi niya sabay na nawala ang mga magulang niya. Habang nagkukwento, nadala siya ng mga alaala at nagsimula na naman siyang magpanik. Kahit na ganoon, pinilit niyang ituloy dahil alam niyang karapat-dapat malaman ni Chen ang totoo. Pero habang nagsasalita siya, biglang may sumiklab na apoy sa paligid. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Pagtingin nila sa labas, nabigla ang lalaki at nasabing nasusunog ang buong lugar. Wala na itong kontrol. Halatang ang mga taong nawala ng tubig ay gusto itong mabawi o kaya'y sirain na lang ang lahat. Habang lumalagablab ang apoy, nakatingin sa labas sina Chen, ang babae, at ang lalaki. Napakalaki ng sunog. Sa gitna ng kaguluhan, nakikita nila ang paghihirap ng mga tao. Isang taong may hawak na bata ang sigaw ng tulong at nagmamakaawang iligtas ang mga bata. Biglang napagtanto ng lalaki ang nangyayari at sinabing si Boss Liu ang may pakana nito. Nagtataka kung talagang balak sunugin ng hayop na yon ang lahat. Nag-aalalang nagtanong ang babae kung may dapat ba silang gawin. Pero si Chen, malalim ang iniisip. Sa isip niya, alam niyang sinusubukan ni Boss Liu na gamitin ang moralidad at mga inosenteng buhay para gapusin siya. Iniisip niyang walang saysay yon dahil matagal na siyang hindi yung bulok na nagbabait-baitan mula sa nakaraan niyang buhay na mamamatay lang kakasubok na iligtas ang lahat. Sa labas, sumigaw si Boss Liu na lumabas si Chen Xiao. Nagbanta na kung hindi, susunugin niya ang buong lugar hanggang maging abo at titingnan kung hanggang kailan tatagal ang tinatawag na Iron Turtle Shell ni Chen. Pumuri naman ang isa sa mga tauhan ni Liu, sinabing matalino talaga si Boss. Dagdag pa niya, kung kakalat ang apoy, kahit hindi sila masunog, papatayin sila ng usok. Tuwang-tuwa si Liu sa nakikita. Habang lumalaki ang apoy, lalong gumaganda ang mood niya. Sa isip niya, ito ang napapala ng sinumang mga has na lumaban sa kanya. Patuloy ang paglaki ng apoy, at nagsisimula ng gumuho ang mga kalapit na gusali, na lalong nagpapalakas sa sunog. Sa loob ng shelter, nagsimulang magpanik ang lalaki. Sabi niya hindi sila pwedeng manatili na lang doon ng ganito. Nagbabala siya na papasok ang init, at kahit hindi sila masunog, either maiihaw sila ng buhay o mamamatay sa kawalan ng oxygen. Ngumiti lang si Chen. May plano na siya. Sa isip niya, sa isang apocalypse na may matinding init, hindi siya ganoon katanga para hindi maglagay ng pinakamataas na klase ng fire protection system sa kanyang safe house. Matagal na niyang pinaghandaan ito. Meron pa nga siyang mga lumang AC na gumagana, tulad ng mga naka-Windows Nazi o kung ano paman. Pagkatapos ay kalmado niyang pinindot ang isang pulang buton. At kadalasan, kapag may pumindot ng pulang buton, may mangyayaring hindi maganda. Pero sa pagkakataong ito, kabaligtaran ang nangyari. Sa labas, gumana ang mga device at nagsimulang magbuga ng mga fire control grenade. Para silang mga higanteng fire extinguisher, naglalabas ng makapal na usok na pamatay sunog sa buong lugar. Habang kumakalat ang usok, mabilis na namatay ang apoy. Nakatayo lang ang lalaki, hindi makapaniwala at tulalang-tulala sa nakikita. Sabi niya, putik, nanograde aerogel to. Hindi siya makapaniwalang nakakuha si Chen ng ganitong klaseng gamit. Sabi niya pang militar ang ganitong gamit at tinanong kung nagnakaw ba si Chen sa army o ano. O ano, tulalang-tulala rin ang babae sa nakikita niya. Habang humuhupa ang apoy, lalong naiinis ang boss sa labas. Suminghal siya at sinabing nagpupumiglas na lang sila bago mamatay, pero handa rin siya para dito. Bigla, sinubukan siyang atakihin ng isang lalaki sa malapit, sa pag-aakalang nalilibang ang boss. Buong lakas na humampas ang lalaki, pero walang talab.
Mas hamak na malakas ang boss. Madali niyang pinabagsak ang umatake at inutusan ang lahat na ituloy lang. Sabi niya hindi siya naniniwalang tatagal habang buhay ang mga basurang gamit ni Chen. Handa siyang pahabain ito. Nagpanik at nautal ang lalaki sa tabi niya, sinabing paubos na ang gasolina kay boss. Sabi niya masyadong matindi ang puting usok na yon. Sa sandaling yon, umalinggaw ang boses ni Chen. Kaswal niyang tinanong si Boss Liu kung tapos na itong maglaro ng apoy at nagbiro kung gusto nitong pumasok para uminom ng tubig na may yelo pampalamig. Pagkatapos noon, lumabas ang isang notification na nagsasabing detected strong negative emotion anger plus 888. Ang mga taong nakatayo sa labas na umaasang mag-enjoy sa panonood ng sunog ay nadismaya ng lubusan. Dahil namatay na ang apoy, wala na silang mapapanood. Sa isip ng boss, nagbago ang isip niya. Nagpasya siya na parang napakagaan na parusa kung papatayin lang niya si Chen Xiao. Napagtanto niyang fireproof, matibay, at kayang-kaya ng bahay na ito na tumayo mag-isa. Para sa kanya, ito ang perpektong shelter, at gusto na niya ito para sa sarili niya. Hindi gumana ang dahas. Pumalya ang pagsunog, kaya nagpasya siyang hindi na kailangang magpanggap pa. Iniisip niya na kung ganoon lang din, wala dapat manisi sa kanya kung alisin na niya ang natitirang bait sa katawan niya. Habang nakatingin siya sa mga sibilyan sa paligid, kumalat ang takot sa mga mukha nila. Naiintindihan ni Chen kung ano mismo ang mangyayari, pero handa na siya sa lahat ng posibilidad. Buong loob niya at handa siya sa anumang susunod na mangyayari. Kung ayaw mong mamiss kung ano ang ibubunga ng desisyon niya sa matinding labanang ito, mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang lahat ng notifications. Habang nasusunog ang paligid, sumigaw ang taang boss na lumabas daw si Chen Xiao at tingnan ang lahat ng taong naghihirap ng dahil sa kanya. Agad na umiyak at sumigaw ang alay kay Chen, tinatawag siyang pesteng bata. Sinisisi siya nito sa paggalit kay Boss Liu at pagdamay sa lahat, sinasabihang lumabas na siya. Sumigaw ang isa pang lalaki na tarantado si Liu Haifeng at kung kinakailangan, lalabas sila at makikipagpatayan. Naisip ni Chen na ang paggamit ng buhay ng iba para i-blackmail siya ay lumang estilo na. Sa kasamaang palad, sa mundong ito, ang pagiging malambot ang puso ay parang pagpapakamatay na rin. Ngumisi si Liu at sinabing kung gusto ni Chen na magtago na parang duwag, ayos lang, at unahin na lang niya ang matandang ito. Hinablot niya ang isang matandang lalaki na nanginginig at umiiyak sa takot. Sa sandaling iyon, isang boses ang sumigaw na mamamatay si Liu Haifeng sa karumal-dumal na paraan dahil sa ginagawa niya. Nang marinig ni Chen ang boses at makita ang nangyayari, agad niyang nakilala na si Lolo Wang iyon. Naalala niya kung paanong binigyan siya ng tubig ng matandang ito noon at sinabihang mabuhay, na habang may buhay, laging may pag-asa. Ang alaalang iyon ang tuluyang nagpaalab ng tunay na galit kay Chen. Lumingon siya at sinabihan si Mukong na manatili sa loob at protektahan si Yuyu dahil sisingilin na niya si Boss Liu. Gulat na tumingin ang iba sa kanya pero naiintindihan din nila. Habang naglalakad si Chen palabas sa dagat ng apoy, kalmado niyang sinabi kay Liu Haifeng na anumang alitan ay sa pagitan lang nilang dalawa at walang kinalaman ang iba. Mahigpit pa ring hawak ni Liu ang kwelyo ng matanda, may hawak na naglalagablab na sulo. Matapos marinig ang sinabi ni Chen, ibinalibag niya ang matanda at tinuya si Chen, sinabing sa wakas ay handa na siyang lumabas sa lungga niya. Tinanong niya kung gusto ni Chen na magpakabayani. Inilatag niya ang kanyang mga kondisyon, bayaran ang utang, ibigay ang tubig, at ialay ang buhay niya, at baka sakaling palayain niya ang iba. Malamig na sumagot at sinabing wala siyang interes na magpakabayani. Masama ang tingin nila sa isa't isa. Pagkatapos ay itinaas ni Chen ang kanyang kamay at itinuro ang harap. Sinabi niyang nakakabore ang away at patayan at nakakasira lang ng karma. Idinagdag niyang narinig niyang nagsimula si Liu sa pagpapatakbo ng kasino, kaya bakit hindi nila ito ayusin sa paraang pinakamagaling si Liu. Nag-alok siya ng pustahan. Sabi ni Chen na kapag nanalo si Liu, mapupunta sa kanya ang lahat ng pag-aari niya. Pero kapag nanalo si Chen, kailangang palayain ni Liu si Lolo Wang at lumayas sa lugar na ito. Humalakhak si Boss Liu at pumayag agad. Inihagis niya ang set ng dice at sinabing pupusta sila sa laki ng puntos, isang round para magpasya sa buhay o kamatayan. Mabilis na sinalo ni Chen ang inihagis sa kanya at kalmadong sinabing pupusta siya sa big. Dagdag pa niya, magsisimula na ang labanan ng mga Diyos ng sugal. Inayos nilang dalawa ang kanilang pwesto, at saglit na parang nasa kasino sila imbes na sa nasusunog na labanan. Nagsimula silang sumigaw ng malakas habang nagsisimula ang sugal. Binuhay ang dice machine, at nagsimulang umikot ng mabilis ang mga dice sa loob. Habang gumugulong ang dice, nagsisigawan ang lahat para sa kanilang boss, sinasabing siguradong mananalo si Boss Liu. Mukhang kumpiyansa naman si Boss Liu. Nang huminto ang dice, humalakhak siya, at mayabang na sinabing 3-6, isang supreme roll, at talo na si Chen. Nanatiling kalmado si Chen at sinabihang huwag magmadali, dahil hindi pa napagdedesisyonan kung sino ang panalo. Pagkatapos ay pasimple niyang minanipula ang dice gamit ang sariling trick para pagalawin ang mga ito ayon sa gusto niya. Pagkatapos noon, malinis niyang hiniwa ang dice at walang ganang sinabi na mukhang hindi maganda ang kalidad ng dice ni Boss Liu. Agad na nataranta ang lahat ng makitang nahati sa gitna ang lahat ng dice.
May sumigaw na ang kabuang puntos ay 21 na mas malaki kaysa sa tinatawag na Supreme Roll. Idineklara ni Chen na talo si Boss Liu at sinabihang palayain na ang matanda. Galit na galit si Boss Liu. Inakusahan niya si Chen ng pandaraya at agad siyang sinugod. May lumabas na notification na nagsasabing may na-detect na matinding negatibong emosyon, anger plus 500. Habang sumusugod si Boss Liu na may patalim, minumura niya si Chen at isinisigaw na mamatay na siya. Nataranta sa takot ang mga tao sa paligid. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Chen. Sa isip niya, ito ang tamang oras para subukan ang bago niyang skill. Nang sumugod si Boss Liu, madaling umiwas si Chen. Pagkatapos ay inihagis niya ng mabilis ang dice machine na ikinatakot ni Boss Liu. Bumagsak ang makina sa lupa na nagdulot ng usok at mga debris. Nagmamadaling lumapit ang lahat, sumisigaw at nagtatanong kung ayos lang ba si Boss. Napuno ng usok ang paligid. Umubo si Boss Liu at sinabing ayos lang siya. Inutusan niya ang 2 tao na hanapin si Chen para sa kanya. Habang nawawala ang usok, biglang nakita ni Boss Liu si Chen sa harap at itinuro ito, nag-uutos sa lahat na patumbahin siya. Agad na namaril ang mga tauhan, nagpapaputok ng walang habas habang sumisigaw sa tuwa, sabik na patayin si Chen. Humingi ng update si Boss Liu sa sitwasyon, pero bago pa may makasagot, biglang may matalim na hiwa ang lumitaw at pinatumba ang tauhang nakatayo mismo sa harap niya. Nabigla si Boss Liu. Nang tuluyang humupa ang usok, nakitang nakatayo doon si Chen na walang galos. Pagkatapos ay naglabas si Boss Liu ng malaking rocket launcher at sinabing wala siyang pakialam kung gaano kalakas si Chen. Sinabi niyang hindi ito maiiwasan ni Chen at sinabihan siyang mamatay na. Agad niyang ipinutok ang rocket. Habang humahagibis ang rocket, sumigaw ang boss na mapupunta sa kanya ang lahat ng mana ni Chen. Sa sandaling yon, lumabas ang notification na nagsasabing special barrier activated. Isang harang ang agad na bumalot sa buong katawan ni Chen at prinotektahan siya. Sinalo ng harang ang buong lakas ng pagsabog ng rocket at tuluyan itong hinarang. Nagsimulang mataranta si Boss Liu. Tumutulo ang pawis sa mukha niya habang nagtataka kung anong nangyayari. Hindi siya makapaniwalang naharang ni Chen ang isang missile. Kahit siya ay nagsisimulang makaramdam na hindi matatalo ang taong ito. Ngumisi si Chen at sinabi kay Boss Liu na siguro'y mahirap matalo sa harap ng maraming tao. Tinanong niya kung balak ba ni Liu na bawiin ang pusta. Habang nagsasalita, kaswal na hiniwa ni Chen ang missile ng ilang beses. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palapit. Nang makitang papalapit si Chen, nakaramdam ng tunay na takot ang boss sa unang pagkakataon. Sinabi ni Chen sa kanya na wala man lang siyang matinong patalim at hindi siya karapat-dapat makipagnegosasyon sa kanya. Sa loob-loob ni Boss Liu, naisip niyang may mali talaga sa taong ito at mayroong kahina-hinala. Sinabi ni Chen na paulit-ulit na naghahanap ng gulo si Boss Liu, laging sumusobra, at panahon na para tapusin ang laban nila. Pero sa isip ni Boss Liu, mabilis siyang nag-isip. Napagtanto niyang ubos na ang dinala nilang gasolina at talo sila kung makikipagsabayan ng laban. May kakaibang kakayahan ang batang ito, at ang safe house niya ay parang minahan ng ginto. Nagpasya siyang mas mabuting i-recruit si Chen Xiao at bawiin ang lahat ng talo niya ng may tubo. Kaya kahit labag sa loob niya, pilit siyang umiti ng may nagniningning na mga mata at pekeng kabaitan. Sinabi niyang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Sinabi niyang maituturing silang magkaibigan na nagkakilala sa away at tinanong si Chen kung pwede silang magkasundo. Nagpatuloy si Boss Liu at sinabihan si Chen Xiao na makinig sa kanya. Sinabi niyang ang pagpatay sa kanya ay mag-iwan lang ng dugo sa kamay ni Chen at wala siyang mapapala. Dagdag pa niya, sa mundong ito, mura lang ang buhay ng tao, pero matutulungan niya si Chen na mabuhay ng mas maayos. Binanggit niya na mayroon siyang gamot, mga antibiotic tulad ng penicillin at cephalosporin. Tinanong niya kung naintindihan ni Chen kung gaano kahalaga ang mga iyon ngayon. Ipinaliwanag niyang kahit maliit na sugat na naimpeksyon ay pwedeng ikamatay. Inalok niyang palalagpasin niya si Chen kung bubuhayin siya nito at hahasyan niya ito sa mga gamot. Nakinig ng mabuti si Chen Xiao at inamin na sa panahong ganito, talagang mahalaga ang antibiotics. Tapat niyang sinabi kay Boss Liu na hindi lang iisang kwarto ang meron siya at ang mga itinago niya ay higit pa sa inaakala ni Liu. Nang marinig ito, nabigla si Boss Liu. Agad niyang ipinunto na pagkain at tubig lang ang meron si Chen, at kung walang gamot, kahit isang sakit lang ay pwedeng ikamatay. Iminungkahi niya ang pakikipagtulungan at sinabing ang mga gamot ay nakatago sa isang inabandunang pabrika sa West District, at siya lang ang nakakaalam ng password. Malamig siyang tinignan ni Chen sandali at pumayag, sinabing ang nangyari ngayong gabi ay dito na nagtatapos. Inakbayan pa niya si Boss Liu na parang magkaibigan lang sila. Nagmamadaling sumang-ayon si Boss Liu at umuo. Tapos na ito at mabuti na lang ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Sinabihan siya ni Chen Xiao na mauna na muna at sa ibang araw na lang pag-usapan ang mga detalye. Nagsimula nang umalis si Boss Liu. Nagtataka ang kanyang mga tauhan at tinawag siya, gustong malaman kung anong nangyari. Sinabihan lang sila ni Boss Liu na tara na at sabay-sabay silang naglakad palayo. Matalim ang tingin ni Chen Xiao sa kanila habang paalis sila. Nang makalayo na sila, bulong niya na hindi sapat ang password para pigilan siya at kaya niyang buksan ang pinto kahit wala ito.
Hinarap niya ang mga taong nakatayo pa rin doon, lalo na si Lolo Wong, at siniguro sa kanya na ayos na ang lahat at nakaalis na sila. Habang kausap ni Chon si Lolo Wong, halos hindi na mapakalma ng babaeng nasa malapit ang sarili. Nagpapanik siya, frustrated, at puno ng takot, kung saan kitang-kita sa status niya ang fear plus 100. Paulit-ulit na nagpasalamat si Lolo Wong kay Chon. Sinabi niyang iniligtas ni Chon ang buhay niya, at kung kailanganin man siya ni Chon sa hinaharap, magsabi lang ito. Inamin niyang matanda na siya at hindi na kayang lumaban, pero kaya pa niyang tumulong magtanim o gumawa ng gawaing bahay. Mahinahong sinabi ni Chen Xiao kay Lolo Wong na naintindihan niya ito at pinauwi na siya, pinaglock ng pinto at pinagpahinga ng mabuti. Habang nasa itaas ang buwan at patuloy ang init kahit gabi na, nagsipasok na rin sa wakas ang lahat sa loob. Habang naglalakad pabalik, binulong ng isang lalaki sa grupo na halos mamatay siya sa takot kay Chen Xiao kanina. Sa unahan, kasabay nilang naglalakad si Boss Liu. Umisi siya at sinabing isang padalos-dalos na bata lang si Chen Xiao. Tinuyan niya ang ideya ng paghahati sa gamot at sinabing pampatagal lang yung usapan tungkol sa kooperasyon. Pinaliwanag niyang gusto lang muna niyang pakalmahin si Chen. Kapag nalaman na niya kung paano makuha ang mga supla ni Chen, doon na niya ito asikasuhin. Dagdag pa niya, kung iniisip ni Chen na kaya siyang labanan, masyado pa itong hilaw. Nang marinig ito, agad na nambola ang mga tauhan niya. Sabi ng isa sa kanila, napakatalino ni Boss. Ganoon din ang sinabi ng isa pa at dinagdag na nangahas si Chen Xiao na labanan si Boss Liu at malamang hindi na ito tatagal ng 3 araw. Naging seryoso ang mukha ni Boss Liu. Sinabi niyang siguradong may mali kay Chen Xiao. Kahit mga bala ng kanyon ay hindi makalapit sa kanya na walang katuturan. Inutusan niya si Pineapple Head na imbestigahan ng mabuti si Chen Xiao sa mga susunod na araw. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang may humampas sa kanya ng malakas at nagpatumba sa kanya sa lupa. Agad na natakot ang mga tauhan. Sumigaw ang isa sa kanila na tumakbo. Tumili naman ang isa pa, nagtatanong kung may multo ba o ano. Walang makapaniwala sa kanila sa nangyari. Sa taranta, nagkanya-kanya sila ng takbo at iniwan si Boss Liu na nakahandusay mag-isa sa lupa. Sa kalapit na gusali, may tahimik na nakatayo habang nakaunat ang isang kamay. Si Qin Xiao yon. Kalmado siyang nagpaalam ng tuluyan kay Boss Liu. Kalaunan ng gabing iyon, isang malakas na anunsyo ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagdeklara ito ng emergency notification na nagsasabing wala na sa kontrol ang global high temperature phenomenon. Nalagpasan na ang maraming climate tipping points at malapit nang bumagsak ang ecosystem. Formal na iminumungkahi ng mga otoridad na pumili ang mga residente base sa sitwasyon nila. Ang isang opsyon ay lumikas pahilaga sa mga temporary shelter na itinayo ng gobyerno. Ang isa pang opsyon ay manatili at maghintay ng rescue. Inulit ng anunsyo na hindi ito pagsasanay. Nakinig si Chen Xiao at pinag-isipan itong mabuti. Sabi niya, ang pagpunta sa hilaga sa tinatawag na Pure Land ay magiging bagong purgatorio rin kalaunan. Mas malaking pantasya ang maghintay ng rescue. Sa isip niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang totoong bangungot. Habang iniisip ang mga halimaw, kalmado siyang nagmuni-muni. Naisip niyang hindi magtatagal, kakainin ng mga heat-resistant mutant beast ang lahat ng gawa ng sibilisasyon. Alam din niyang lilitaw ang mga awakened human at bubuo ng mga grupong mag-agawan sa resources at magpapatayan. Napagtanto niyang hindi lang pagbabantay sa safe house ang kailangan niyang gawin. Gusto niya itong gawing huling kuta para mabuhay sa apocalypse. Sa labas, marami ng tao ang nagugutom. May sumigaw na namamatay na sila sa gutom at natupok na ang mga bahay nila, sabay tanong kung ano na kay Chen Xiao. Sumigaw naman ang isa pa na sinusolo ni Chen Xiao ang napakalaki at matibay na kuta habang nagpapasarap sa pagkain, inumin at aircon. Lalong tumitindi ang galit ng mga tao. Isang lalaki ang nagsimulang magkalampag sa pinto at sumigaw na lumabas si Chen Xiao. Sinisi niya si Chon sa hindi pagtulong noon at sinabing dahil doon, nagkaganito ang lahat. Humihingi siya ng paliwanag. Sumunod ang iba na nagsabing nagdesisyon na silang dapat ibahagi ni Chon ang safe house. Sabi nila, dapat magpalitan ang lahat sa pagtira doon para mabuhay silang lahat habang nakangisi. Sa loob, walang reaksyon si Chen Xiao. Nakikinig siya sa relaxing music habang kalmadong gumagawa ng gawaing bahay nang walang inaalala. Kinunan pa niya ng litrato ang masarap na pagkain niluto niya at pinost ito, tapos ay nagbasa ng mga komento. Habang tinitignan niya ang mga reaksyon, lumabas ang status notifications na nagpapakita ng Jealousy plus 150, Anger plus 130, at Despair plus 75. Tinignan ni Chen Xiao ang mga komento at naisip na ang walang silbing galit ang pinakamurang emosyon sa apokalipse. Sa labas, hanggang sigaw, mura, at bato na lang ng gamit ang magagawa ng mga tao para ilabas ang inis nila. Binabasag pa ng iba ang sarili nilang cellphone. Isang lalaki ang naghagis ng cellphone at nagmura, sinabing dahil ayaw ni Chen sa maayos na usapan, dadaanin niya ito sa dahas at sumumpang pababagsakin niya si Chen. Samantala, iniisip ni Chen Xiao ang inabandonang pabrika sa West District at nagpa siyang titingnan muna ang ruta papunta roon. Pero paglabas niya, binato siya ng mga gamit ng mga tao.
Sa gitna ng mga lumilipad na gamit, biglang may itak na humagibis papunta sa kanya. Ano ang susunod na mangyayari? Makakaligtas kaya siya sa pag-atake ng lahat ng galit na tao sa paligid? Hanggang kailan niya mapipigilan ang hindi maiiwasang labanan? Baka kailangan na niyang patulan ang mga ito. At baka hindi tama ang ginagawa niya. Baka dapat siyang magbahagi. Anong sa tingin niyo? Pero kahit ano pa ang isipin niyo, kung ayaw niyong ma-miss ang susunod, mag-subscribe na ngayon at i-turn on ang lahat ng notifications.